Ano ang kaya mong gawin para sa pag-ibig? Ano ang kaya mong isakripisyo para lang makuha ang pag-ibig na sa simula pa lamang ay hindi na para sa iyo? Kaya mo bang magtiis para lamang sa taong mahal mo? Kahit ano mangyari, kahit tumigil pa ang pagtibok ng puso ko, hindi ko ititigil ang pagmamahal ko sa iyo. Unang beses pa lamang na nagtama ang mga mata nila, alam na ni Agatha na umiibig na siya kay Garrett. At wala na siyang ibang pinangarap kundi ang maging kanya ang binata. Nangyari naman ang inaasam niya. She became Mrs. Garrett Clavel. Ngunit sa pangalan lamang sa naging mag-asawa, dahil labis na kanasaklaman ni Garrett si Agatha. Yun ay dahil isang kasunduan lamang sa pagitan ng mga magulang nila ang nangyaring kasalan, at si Agatha ang labis na nisisi ni Garrett sa bagay na iyon. Sa kabila ng lahat, mahal pa rin niya si Garrett, susuungin niya lahat, mapaibig lang niya ang asawa. Umayon ang kapalaran kay Agatha dahil nahulog ang loob ni Garrett sa kanya. Subalit kung kailan matago ang damdamin niya kay Garrett, saka naman niya nalaman na nasa panganib ang kanyang buhay na nakatakdang maglayo sa kanya sa asawa. Sa huli, umayon pa rin kaya ang kapalaran sa kanya? Where is Agatha? Napapitlag si Agatha nang marinig niya ang dumadagundong na tinig ng kanyang asawang si Garrett sa buong kabahayan. She literally stopped breathing for a moment. Natauan lamang siya na muli niyang marinig ang galit na boses ito. Kabisado na ni Agatha ang tono ng boses ng asawa. Kilalang kilala niya ito. Sabihin mo sa kanya sa loob ng 5 minuto, madala niya ako ng kape sa library. Agad binitiwan ni Agatha ang hawak na sandok. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Yaya Martha. Alam niyang para sa kanya ang takot na nararamdaman nito. Yaya, don't worry, I will be fine. Pagkatapos binigyan niya ito ng ngiti. Pero sa loob-loob ni Agatha, nandoon na naman ang takot pero hindi niya ito pinahahalata. Kinuha sa kanya na isa pang katulong ang sandok na hawak niya. Mabilis naman niyang inihanda ang kape ng asawa at tinungo niya ang taas papuntang library ng asawa. Mabuti nang mas maaga sa 5 minutes na dalhin ang kape ni Garrett para wala na itong masabi pa. Alam na alam ni Agatha kung anong kayang gawin ng kanyang asawa. Bahagya siyang napahinto sa mabilis sa pag-akyat na mapatapat siya sa malaking wedding picture nila mag-asawa na nakasabit sa gilid ng hagdan. Napatitig siya sa petsa na nakasulat sa ibaba niyon. 3 taon na pala nakalilipas mula nang walang pagtutulsiyang sumang-ayon sa kagustuhan ng mga magulang niya na ipakasal siya kay Garrett. Isang arranged marriage ang nangyari sa kanila. The infamous Garrett Clavel, the most sought-after bachelor in the whole province of Batangas. Kabilang ito sa famous Clavel clan na inaasam ni naman na makabungguang siko o makilala man lamang. At ang mga kababaihan sa lahat ng edad ay naglalaway sa pinakabatang tagapagmana, si Garrett. Hindi lang pera niyang hinahabol ng mga babaeng ito, kundi isama pa ang taglintong kagwapuhan at malakas na appeal. Of course, she was not an exception. Ngunit may isang bagay siyang pinagkaiba sa lahat ng mga babaeng naghahanga dito. Women only wanted him. She, on the other hand, was in love with him. Minahal na niya agad si Garrett mula ng unang pagkikita niya pa lamang dito, 10 years ago. She was 18 then, while he was 20. Mula ng araw na yon, wala na siyang iba pang hinangad, kundi ang mapansin ito. Well, she got her wish. She was now Mrs. Garrett Clavel. Yes, he was hers legally, literally and figuratively. Dagling pinigil niya ang pagdaling ng mga alaala. Masyado na din siyang nawili sa pagtitig sa larawan nila. Tuloy lumagpas na siya ng 5 minuto. She opened the door of the library without even knocking. She saw Garrett's profile from the doorway. He wore nothing else except his boxers. Ilang ulit na ba niya ito nakita sa ganoong ayos? Nonetheless, she was still stunned by his perfect physique. 5 minutes too long for you? His eyes were burning with contempt and anger as he looked at her. I'm sorry, Garrett. Hindi niya maapuhap ko anong tamang sasabihin. Maging ang mga paa niya itila na pa ako at di siya makakilos. He was so achingly beautiful and she lost her mind just by looking at him. Kumuha to ng t-shirt at jogging pants sa closet na naroon at mabilis na nagbihis. She walked towards the table and placed a cup of coffee on top of it. Pagkalapag sa kape, eksaktong pumihit ito paharap sa kanya. Kaagad na nag-iwas siya ng tingin. Ganon din ang ginawa nito kaya nagmukha tuloy na hinaharangan nilang isa't isa. She gazed up at him only to see fire in his eyes. What are you up to? Galit na tanong nito. He grabbed her shoulders and shook her angrily. Garrett, nasasaktan ako, she said fearfully. Well, that's good. Malupit ang mga mata nitong diretsyo nakatingin sa mga mata niya. He even grabbed her arms tighter.
sa paraang tila ba gusto siyang darugin ito. Garrett, nasasaktan ako. Napapaigik na si Agatha sa sakit. Di na rin siya makatingin sa mga mata nito. More than the way he grabbed her. The look on his eyes were enough to kill her. Please, Garrett, please. She would not be surprised if she would end up handicapped after this encounter. Damn! He pushed her away. Pati hiyang bumagsak siya sa sahig. Una ang balakang. She stayed still for a while. Her fall was so painful. Just like the other time he made her fall. Hindi na nga niya mabilang kung pang ilan lang isang iyon. She really did not mind all these falls for this only caused her physical pain. Unlike her other fall from him. Dahil hindi katawan niya ang bumabagsak at nahuhulog, kundi ang puso niya mismo. She looked up at him. Hindi nabawasan kahit kaunti ang apoy sa mga mata ni Garrett. Nagliliyab ito at naman ng oras ay dudurugin hanggang sa maging abo. At sa pakiwari niya ay lalo na dadagdagan iyon. Ngunit may iba pang emosyong sumalit sa mga mata nito maliban sa galit. Something like remorse? Ngunit imposible yon. He could feel everything but remorse. Maybe she just imagined it. Remember this, Agatha Vermonte? The next time na suwayan mo uli ako, hindi lang yan ang aabutin mo. Pagkatapos ay pinwerasan niya itong itinayo. Now go! Bago ko pa makalimutang babae ka. She ran out of the room without even looking back. She ran into her own room. Pagkapasok niya noon, agad na inilak niya ang pinto at tumapa sa ibabaw ng kama. Isinubsob niya ang mukha sa unan at doon niya pinakawalan ang kanina pa niyang pinipigil na mga luha. Impit na impit lamang ang ginagawa niyang pag-iyak dahil ayaw niyang makakuha ng atensyon ni naman. She had no intentions of getting others involved in their marital problem. Ginusto niya iyon kaya dapat lamang napangatawanan niya. She wanted this more than anything else in the world. She wanted Garrett. No, she loved him more than anything else in the whole damn world. But their marriage was a lie from the very start. Para kay Garrett, isa lamang itong kasal na pinagtibay ng isang kapirasong papel. Ngunit para kay Agatha ay hindi. Their marriage was everything to her. She still remembered how the marriage that seemed so impossible at first became possible. Una niyang nakita si Garrett sa isang malaking pagtitipon sa bayan ng Rosario. His father was a very famous businessman in Batangas. Sa bawat bayan may pag-aari itong asyenda o di kay mga mansyon at beach resort. She saw him in the middle of the crowd. Hindi niya alam kung bakit sa dinami-rami ng tao ng gabing yon, ito lamang ang nakakuha ng atensyon niya. But then again, she could not help it. Lalo pat di lamang siyang nagsuswon dito. She could see the most of the females had her eyes set on him. But all through the night he acted as if he wasn't aware of it. O talaga lamang sigurong hindi ito aware. His nonchalant manner made him look even more attractive. She would never ever forget the first time their eyes met. He had the most beautiful black eyes she had ever seen. Since then, his eyes haunted her. At isang umaga, nagising na lang si Agatha na umiibig na siya sa binata. Since then, she attended every function in the whole town dahil sigurado siyang naroon din ito. For years, she stalked him and dreamt about him. 5 years to be exact. Ngunit ni minsan ay hindi man lamang sila nagkakilala ng personal. Lahat ng kanyang pag-asa at pangarap ay gumuho nang marinig niya sa balita ang tungkol kay Garrett at sa rumored girlfriend nito na si Geraldine Cuevas, a beautiful socialite with a bad reputation. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makita ito kasama si Geraldine. She was introduced to him by his parents. Noon lamang nalaman ni Agatha na kaibigan pala ng mga magulang niya ang mag-asawang Clavel. Nice to meet you, Señorita Agatha, Garrett said as he raised her hand and kissed it. Nais sana niya itong sawatahin sa pagtawag dito sa kanya na Señorita. Hindi siya kailanman nagpapatawag ng ganoon, kahit sa mga katulong nila. Ngunit hindi niya naituloy ang anumang balak dahil sa naramdaman niyang tila may kuryenteng gumapang mula sa mga labi nito papunta sa kamay niya, paakyat sa bawat himaymay ng kalamnan niya. Bigla niyang nahilang kanyang kamay. She saw his girlfriend's brow rise in annoyance. He, on the other hand, simply shrugged his shoulders. Hinila na siya palayo ng mama ni Garrett. Something about the meeting felt very awkward. Parang hindi gaanong pinansin ng mga magulang ni Garrett ang nobya nito. Lumingon si Agatha at nakitang naghahalikan sina Garrett at Geraldine na para bang walang ibang tao sa paligid. Parang sinasaksak naman ng libu-libong punyal ang puso ni Agatha. Mukhang wala na siyang chance sa mapansin ito. His love for his girlfriend was very obvious. Mula noon, sinubukang kalimutan ni Agatha ang tungkol sa binata. But to no avail.
Hinayaan na lamang niya ang kanyang sariling mahalin ito sa malayo dahil hindi rin naman niya alam kung paano patitigilin ang puso't isip niya sa pagmamahal dito. She did not believe there was only hope until one day, her parents and Garrett's parents thought to her about their plans. Nung una naisip niya ito'y katawa-tawa, ngunit alam niya sa kanyang puso na gusto niya rin ito. Malinaw na malinaw pa sa alaala ni Agatha ang lahat pagkatapos. The wedding, Garrett's raging anger, his promise. "You may now kiss the bride," said the priest. Nakita ni Agatha sa mukha ni Garrett ang nag-aapoy nito mga mata. Hindi niya maiwasang matakot sa tindi ng titig nito. "Pangako ko." Mahinang bulong ni Garrett sa mga tenga ni Agatha. "Gagawin ko lahat sa abot ng aking makakaya para maging miserable ang buhay mo. Ang buhay mo kasama ko'y magiging impyerno. Ang akin nangyayari na kaya isusunod kita. Hindi ako makakapayag na ako lamang mahihirapan." Then he sealed his promise with a punishing kiss. Kumarap-kurap si Agatha sa bahaging iyon ng alaala. Pinunasan niya mga luhang naglalanda sa kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang kamay, pero nagpatuloy lamang sa pag-agos ang kanyang luha. Mahihinang katok sa pinto ang gumising kay Agatha. She opened her eyes and turned to look at the alarm clock. It was already 8 o'clock in the morning. Agad na bumalikwas siya ng bangon. How could she be so stupid? Masyado siyang maraming trabaho para matulog hanggang ganong oras. Dali-daling binuksan niya ang pinto nang marinig ang tinig ni Yaya Martha. Pumasok ito dala ang tray na umuusok ng mga pagkain. "Yaya, hindi na po dapat nilalayan dito." Hindi yan na itago sa tinig ang labis sa pag-aalala. Umalis na si Garrett. Wala kang dapat alalahanin. Pagkalapag nito ng mga pagkain sa mesa, tinignan siya nito ng mataman. Naiilang na tumikim siya. "Yaya, may sasabihin po ba kayo?" Umupo ito sa gilid ng kama. "Ayokong makialam, dahil alam ko naman sa pagitan lamang ninyo itong mag-asawa." Bumuntong hininga ito, tila ba ayaw ng dugtungan pa ang sinabi. "Yaya, gusto ko magalit kay Garrett sa uri ng pagtrato niya sa iyo. Kung di nga lamang kilala ko na siya mula sa pagkabata." Tinitigan siya nito ng mataman. "At kahit ano pa man ang sikop na siya ng pagkakasal ninyo, mag-asawa pa rin kayo sa tunay at totoong kahulugan niyon. Gusto ko ring malaman mo na humahanga ako sa wagas sa pagmamahal na nararamdaman mo para kay Garrett." Gulat na napatitig si Agatha rito. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Yaya Martha seemed to know a lot of things. Napangiti ito sa kanya. "Nakikita ko sa mga mata mo tuwing tititigan mo siya, ang pagmamahal imbes sa takot. Hindi yun nagbago sa loob ng 3 taong pagsasama ninyo. Bagkus nga mas lumalim para marahil. Unti-unting napawi ang ngiti nito na tila ba may naisip itong nakakalungkot na bagay. Hindi ko maintindihan kung paano nagagawa ni Garrett na baliwalain ka. Hindi ko rin alam kung paano siya nagbago ng ganoon. Sadyang napakalaki ng pinagbago niya." Yumuko si Agatha upang itago ang namumuong mga luha sa kanyang mga mata. Hinawakan nito ang mga kamay niya. "Ngunit ito ang tinitiyak ko sa iyo, Iha." Nagangat siya ng tingin dito. "Mamahalin ka rin niya isa sa mga araw na ito. Tanga lamang ang hindi lalaking makikita kung gaano kakaganda sa panloob at sa panlabas. At hindi tanga si Garrett." Matagal na nakalabas si Yaya Martha ay nakatulala pa rin siya. Tama ito sa pagsasabing mahal niya si Garrett. Mabuti pa ito't nakikita sa mga mata niya ang pag-ibig niya para kay Garrett. Matagal na nakalabas si Yaya Martha. Ngunit si Garrett hindi man lamang nakikita ni katiting na pagtingin niya rito. Duda rin siya kung nakikita ba talaga siya nito, but she still loved him. Ngunit ang umasang mamahalin din siya nito, isa iyong panaginip. Panaginip na hindi magiging totoo kailanman. Isang babae lamang ang minahal ni Garrett at minamahal pa rin ito ang babaeng iyon hanggang ngayon. Hindi siya iyon at kailanman ay hindi magiging siya. Kulang na lamang ay madapa si Agatha habang nagmamadali siya sa pagbaba ng hagdan. She heard the sound of Garrett's car outside. Sinalubong niya ito sa pintuan. He automatically handed her his coat and his attache case. Kapag kuha nilagpasan siya rito, nagkukumahog na sumunod siya rito. "I want my coffee in 5 minutes and I'm not having dinner. Sawang-sawa na ako magtiyagang kumain ng mga luto mo." Dire-diretso ito sa pag-akyat sa hagdan. Inabot na isang kasambahay ang mga gamit ng asawa niya. Isang nagpapasalamat ng ngiti naman ang isinukli niya rito. Mabilis na nagtimpla siya ng kape at dinala iyon sa library. Mula na ikasal sila, mabibilang sa mga daliri ang pagkakataon na natulog ito sa silid nila. Ang library ang tanging lugar kung saan ito madalas namamalagi kapag nasa bahay ito. Naroon ang mahalagang gamit nito. Ang master's bedroom hindi talaga matatawag na master's bedroom.
Why? She was the only one who slept there. She knocked on the door when she reached the library. Hindi ito sumasagot kaya lakas loob na binuksan niya ang pinto. Nakita niyang nakasubsob si Garrett sa mesa. Natutulog marahil ito. Dahan-dahan siyang pumasok at nilapag sa coffee table ang dala niyang kape. Kapag kuwan ay nilapitan niya ito. He must be so exhausted. Napakaamo ng mukha nito habang natutulog. The exact opposite of what he looked like when he was awake. Gustong-gusto niyang haplusin ang mukha nito, ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Dumako ang tingin ni Agatha sa picture frame sa ibabaw ng table nito. Sadness filled her heart when she recognized the people in the picture. Si Garrett yon kasama si Geraldine, ang dating girlfriend nito. Of course, Geraldine was still the one for him. Salimpusa lang talaga siya. Kapwa nakangiti ang mga ito sa larawan. Buhay na buhay ang ngiti ni Garrett. That was Garrett 3 years ago. Full of life, full of love. She became teary-eyed. Dinampot ni Agatha ang larawan at pinagmasdang maigi iyon. Gusto niyang palaging nasa isip niya ang ngiti nito. There was nothing in this world that she desired more than to see him smile. His happiness was her only prayer. He was everything to her. What do you think you're doing? Sa gulat niya nabitawan niyang hawak na frame dahilan upang mabasag iyon. Sa labis sa takot ay nagmamadaling dinampot ni Agatha mga bubog. Sanhi upang masugatan siya. Itinulak naman siya ni Garrett. Don't touch it! How dare you do this? Huwag mong hawakan ng gamit ang marunong mga kamay. You are sick, Agatha. You are very sick. Hindi niya alam kung manhid lang ba talaga siya, but she did not feel any pain in her hand. Mas naramdaman pa niya ang kirot sa kanyang dibdib. Muli siyang lumapit upang tulungan ito. Garrett, get out of here! Tinabag siya nito, with more force this time. Pagtayo niya, hindi niya napansin ang mesa. Nauntog siya roon. Garrett looked at her again with fire and contempt in his eyes. I said, get out! Huwag mo akong piliting kalad ka rin ka papalabas dito, Agatha. Halos gumapang siya palabas ng library. Nakaramdam pa siya ng pagkahilo. Makirot din ang ulo niyang nauntog sa mesa. Sinalubong siya ni Yaya Marta sa puno ng hagdan. Sus Mariosep, Agatha, ano nangyari sa ulo mo? Sinapo niya ang bahagi ng ulo niya na kumikirot. She saw blood in her hands. Then everything went black. When Agatha opened her eyes, she saw Yaya Marta's worried face. Bahagya pa siyang nahihilo. Nonetheless, she felt all right. The memories of what happened last night flooded her mind. The picture, Garrett's anger, the blood in her hands. Kinapa niya ang kanyang ulo at may bandage na iyon. Kamusta na ang pakiramdam mo, Iha? Tanong ni Yaya Marta. Punong-puno ng pag-aalala mukha nito. Ngumiti siya rito bilang reassurance. Maayos na po ako, Yaya. Her throat constricted with sudden sadness. Sigurado ka ba? Malit lang naman ang sugat mo pero hindi natin dapat baliwalain. She smiled at her again. Bumangon siya tinignan sa salamin ng parte ng ulo niyang may bandage. Maliit lamang talaga iyon at bahagya na lamang makirot ngunit kaya naman niyang indahin. Huwag na po kayo mag-alala. Mabuti na po talaga ang pakiramdam ko. Nilapitan niya ito at inakbayan. Si Garrett po? Umalis na kanina pa. Siya ang tumawag ng doktor kagabi na siyang gumamot sa'yo. Ano ba talaga nangyari? Aksidente po, Yaya. Natuwa siya sa nalaman. Kahit paano pala hindi siya pinabayaan ni Garrett. The thought brought her new strength. Nagdududang tinitigan siya nito. Talaga bang aksidente? Hindi kaya kagagawa niya ni Garrett? Umiling si Agatha. Hindi po, Yaya. Aksidente po talaga nangyari. Hindi po si Garrett ang may kasalanan. Aksidente lamang po talaga. Halatang hindi pa rin to kumbinsido ngunit tumango na lamang. Bababa ka ba? O gusto mong dalhan na lang kita ng pagkain dito? Tanong nito kapag kwan. Wag na po, Yaya. Bababa na lang po ako. Aniya. Pagkalabas ni Yaya Marta ay muli siyang bumalik sa harap ng salamin. Dahan-dahan niyang inalas ang bandage. Malit lamang ang sugat gaya ng sinabi ni Yaya Marta. She touched the wound. Sa tansya niya ilang araw lamang at gagaling na iyon. The wound was too small compared to the one in her heart. Yon ang unang beses na nagkasugat siya sa loob ng mahigit 3 taong pagsasama nila ni Garrett. Marami na siyang naranasang sakit sa loob ng 3 taong iyon. Emotional, mental, verbal, name it. She must be crazy because despite everything, she was still holding on to this marriage. Obviously, he did not love her and everything was not likely to change. But it was alright. Mahal naman niya ito. Her love was enough for both of them. Enough for her to live happily with him forever.
Walang taon na nakakalipas. Nais niyang mahalin si Garrett. Ngayon meron na siyang karapatan at lahat ng pagkakataong mahalin siya. Hindi niya alam kung bakit mas mahal niya ito kaysa sa sarili niya. Kasalanan to ng kanyang puso. Pero maligbang magmahal ng taong hindi ka minamahal? Halos hindi humihinga si Agatha habang hinihintay ang magiging reaksyon ni Garrett. They were having dinner and she was the one who cooked. Yon ang gusto nito, ang siya magluto, maglinis, maglaba at mag-asikaso ng lahat ng pangangailangan nito. Ang akala ni Garrett sa paraang yun magagawa niyang miserable ang buhay ni Agatha. Pero sa loob-loob ni Agatha, pinagpapasalamat pa niya ito sa asawa. Dahil gusto niyang ginagawa niya. Gusto niyang siya ang nag-aasikaso ng pangangailangan ng asawa. Kahit pa nga madalas ay panguuri at pamimintas ang inaabot niya mula rito. Napapitlag si Agatha nang padaskol na binitawan ni Garrett ang mga hawak na kubyertos. Ito ang pinakapangit na pagkain na tikman ko. Malamig pa sa yelong pagkakabigkas ito sa bawat salita. Wala ka talagang silbing babae ka. Wala ka pa ring alam sa pagluluto hanggang ngayon. You are hopeless. He looked at her furiously. She could not stand the sight of him. Not because he was angry but because he was breathtakingly attractive despite his anger. Hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit hindi niya magawang magalit o matakot ang totoo rito. Ang tagal mo na nagluluto pero wala ka pa ring alam. Anong panlasa bang meron ka? O marunong ka ba talaga o nananadya ka? Mabigat ang bawat bagsak ng mga salita nito. You are getting worse by the minute. His eyes were full of contempt. He kept on bubbling angrily. Hindi nagsinggin kay Agatha ang mga sinabi nito. Mas abala siyang pagmasdan ng mukha nito. Malaki ang pinagbago niya sa nakalipas sa 3 taon. Mas mature na itsura niya ngayon pero hindi nito nabawasan ang appeal niya. Sa halip nakadagdag lamang ito sa kanyang hilaw na pang-akit. Nawala ang mapanukso at mapakulit na tingin sa mukha nito na inakala niyang trademark nito. Magulo pa rin ang medyo malagong buhok nito. He now sported a thin beard and mustache. Sa halip na makapangit dito ang bigote at balbas nito, nakadagdag pa mga iyon sa appeal nito. Sadyang gwapo na ito nung una pa man niya itong nakita, but he looked even more handsome now. Maturing suited him. His deep dark eyes that were always full of contempt only added to his manly appeal. Ang pinkish tight lips nito ay tinalagaan niya ng halik. His perfectly sculpted nose was proud and arrogant. Muling bumalik ang paningin niya sa mga labi nito. She remembered how those sexy lips. What the hell are you thinking? Dagling natauhan si Agatha mula sa pagpapantasya na ibagsak nito ang mga kamay nito sa mesa. Napalinga siya sa paligid. Halata ang pagkagulat at takot sa mukha ng mga kasambahay, lalo na kay Yaya Martha. She looked at Garrett. Doble ng galit kanina nakikita niyang galit sa mukha nito ngayon. I'm sorry. Napalunok si Agatha, lalo ng bikig sa lalamunan niya. I should be the one to know when my rage has actually gotten to you. Anito, punong-puno ng pagkayamot ang tinig. Garrett, there is a grand gathering tomorrow at the El Palacio, Mom and Dad's golden anniversary. Putol nito sa anumang sasabihin niya. Sa wakas, makakakain din ako ng totoong pagkain. Nang uuyam ang pagkakatingin ni Garrett sa mga niluto ni Agatha. Ilang oras siya naghahanda ng mga pagkain ay iyon. Inihanda niya na may buong pagmamahal dahil para sa asawa mga ito. Pero ganito pa ang inabot niya, panlalait at pangmamata. Susunduin kita bukas ng alas 5. Isuot mo iyong pinakamagandang damit, mahal kong asawa. We are gonna show the whole world how happy we are in this hell we're living in. Tila nagtatagos hanggang sa kaluluwa niya ang mga titig nito. You can showcase your great acting skills again. Doon ka naman magaling, hindi ba? He stood up next to her. Maring hinawakan siya nito sa braso. Show the world how happy you are with me. Binabalaan kita, Agatha. Huwag kang gagawa ng katanghan. Dahil kapag pinahiya mo ako, kakalimutan kong babae kita at pagsisisiyan mo ito for the rest of your damn life. Padaskol na binitawan siya nito at iniwan siya. Mariing napapikit si Agatha sa gilid ng mesa. Lumapit sa kanya si Yaya Martha at marahang hinagod ang likod niya. I'm fine, Yaya. Ginitian niya ito bilang pagbibigay ng assurance. Masayang-masayang ambiyan sa buong paligid. Puros nakangiti ang mukha ng bawat taong nakakasalubong ni Agatha. Naroon sila ni Garrett sa El Palacio, ang tanyag na mansyon ng mga magulang nito. Nakatayo ang mansyon sa pinakaunang bayan sa Lipa na ang tawag ay Cuenca. Yon ang pinakamayaman at pinakamaunlad na barangay sa buong Lipa o baka sa buong Batangas. Sila ni Garrett ay sa Monte Pagkilatan nanggaling.
Si Gabriel na lamang ang anak ng mag-asawang Clavel na nakatira sa Pilipinas. Ito ang bunso sa 4 na magkakapatid. Ang lahat ng kapatid ay may asawa na at nasa ibang bansa nakatira. Halos 3 oras din sila nagbiyahe. Isa ring maunlad na bayan ang pagkilatan. Hindi na nakakapagtaka na may sinasabi ng silipunan ng mga nakatira doon. Ginanap ang magarbong pagdiribang sa engranding hardin ng El Palacio. Tiningala niya ang mansyon. Animo hari iyon sa pagkakatindig. The mansion was a mixture of Spanish and American architecture. Tinatampukan na isang napakalaking fountain ang gitna ng garden. Tila talagang pinaghandaan ng okasyon. Nagpapatalbugan ng lahat ng bisita sa bihis at postura, mapababae man o lalaki man. Of course, not everyone had the luck to be invited to that kind of gathering. Hindi na niya matandaan kung sino-sino mga taong nakasalubong niya na bumati sa kanya. Her mind was focused solely on Garrett's hand that tightly clasped her own. Ilang saglit pa'y magkakasama sa lahat sa presidential table. Siya, si Garrett, ang mga magulang niya, at sina Mr. and Mrs. Clavel. Puro niceties at businesses ang maririnig niya, usapan ng mga kasama niya sa mesa. Hindi pa rin binitawan ni Garrett ang kamay ni Agatha. Kahit di niya gusto ang mga ganong uri ng pagtitipon, di pa rin niya maiwasang matuwa. She looked forward to that kind of occasion because it was the only time that Garrett showed affection towards her. Kahit arte lamang iyon, labis pa rin siya natutuwa. Maya-maya tumayo ang mommy at daddy ni Garrett. They stepped up to the makeshift stage as they held each other's hands. Kinuha ni Daddy Ray ang mikropono. Good evening, everyone. Maraming salamat sa pagdalo ninyo ngayong gabi. Before I propose a toast, gusto ko muna magpahayag ng aking damdamin. Everybody knows that this occasion is a celebration of a golden anniversary. Tumikim muna ito kapag ay masuyong umiti sa esposa nito. Love was visible in his eyes. Happy anniversary. I love you so much, sweetheart. I will never ever get tired of loving you. Mommy Icy turned misty-eyed. She was misty-eyed too. The old couple kissed and hugged each other. Everybody made a toast to the couple. She also wanted that. She wanted that kind of love. Napatingin si Agatha kay Garrett na nakatingin din pala sa kanya. Mabilis na nag-iwas ito ng tingin. Hope filled her heart. Maaari pa rin siguro maging maayos ang pagsasama nila. Napatingin si Agatha kay Garrett nang bahagya niya itong tapikin sa braso. Baby, Mom is talking to you. May kislap ng pagbabanta sa mga mata nito. Bumilang si Agatha sa ina ni Garrett at nahihiyang umiti rito. Yes, Mom? Puno ng pagsuyo ang iting ibinalik nito sa kanya. Wala pa bang inaasahan naming apo, iha? Nanunukso ang ngiti nito. Nag-init ang mga pisngi ni Agatha. Kasi po... Hindi na niya naituloy ang sinasabi dahil biglang sumingit ang daddy ni Garrett. Ang hina mo naman, iho. Huwag niyong sabihing bigo pa rin kami sa pangarap namin magkaroon ng apo sa inyo hanggang ngayon. Tila naiilang na tumikim si Garrett. Ngunit bago pa ito makapagsalita, sumabat na ang papa niya. Ikaw naman, kumpadre, huwag mo naman masyadong i-pressure ang mga bata. Sigurado akong kaunting panahon na lamang ang kailangan nating ipaghintay. Di mo ako masisisi, kumpadre. Hindi na tayo mga bata. Kalabaw lang ang tumatanda, kumpadre. Sabi ng papa niya. Nagtawanan ng mga nasa mesa. Hindi niya maiwasang matawarin. Napatingin si Agatha kay Garrett. Nakangiti ito ngunit hindi umabot yun sa mga mata nito. She would give anything just to see him smile back on his handsome face once again. It was priceless. She would give anything just to see his smile back. Everything about him meant everything to her. Agatha, you look thinner. Inaalagaan ka bang mabuti ng asawa mo? Tanong ni Mami Icy kapag Juan. Oo nga naman, iha. Parang matamlay ka. Segunda ng kanyang mama. Napatingin si Agatha kay Garrett. Nakatingin din to sa kanya. He was smiling but she knew very well what was behind that smile. A dangerous glint was visible in his eyes. Naramdaman niyang tinapakan ito ng mariin ang paa niya sa ilalim ng mesa, urging her to answer. Inaasahan na niya iyon. Mula pa noon, ganoon ang ginagawa nito sa bawat okasyon na may nagtatanong tungkol sa estado ng pagsasama nila. Inaalagaan po ako mabuti ni Garrett. I couldn't be happier. It's him that I love and would love for the rest of my life. Wala na po ako mahihiling pa. It came out as a whisper. Natahimik ang mga kasama nila sa mesa. Mukhang kontento naman ang mga ito sa sagot niya. Palihim na tingnan niya si Garrett. Wala siyang mabasang ekspresyon sa mukha nito. Inalis na nito ang paa nito sa ibabaw ng paa niya.
Bahagyang sumakit pa ang paa niya dahil sa sobrang diin ng pagkakatapak nito roon. Ang totoo, hindi naman na nito kailangan gawin pa yon. She would still say those words over and over. Hindi dahil yun ang nararapat, kundi dahil yun ang totoo. Yun ang nararamdaman niya. Mahal na mahal niya si Garrett sa kabila ng malamig na pakikitungo nito sa kanya. Ganun naman yata talaga kapag mahal mo ang isang tao. Kahit mali, nagiging tama. At isa lamang ang alam ni Agatha. Kahit anong mangyari, patuloy niyang mamahalin si Garrett. Kahit ang kapalit nito ay walang hanggang pagdurusa. Magkasama sina Agatha at Garrett sa buong durasyon ng party. Kahit minsan ay hindi umalis sa tabi niya ang kanyang asawa at gustong-gusto naman yun ni Agatha. Sa ganoong pagkakataon lamang niya ito nahahawakan, nayayakap at nahahalikan. Sinusulit niya ang bawat sandali ng mga ganoong pagkakataon. For him, the occasion was just an avenue for her to showcase her excellent acting skills. But for her, this was the only time where she could show him how she truly felt about him. Tulad ng dati, napapansin niyang sadyang nagpapakalasing ito nang hindi nahahalata nino man maliban sa kanya. Maging ang simpleng paggalaw ng mga mata nito ay napapansin niya. Nothing about him went past her. Kung maaari lamang ay hawakan niyang kamay ng orasan upang tumigil na iyon sa pagtakbo. She wished she could hold his hands forever. She wished she could stay by his side for eternity. Maraming lumalapit at bumabati sa kanila. Karamihan ay mga kaibigan nito at family friend, at ang ilan naman ay business associates. He gladly introduced her to them. It was all just a part of the act, of course. She felt a bit cold na mapag-isa ulit sila. Akmang yayakapin niya ito nang lumapit sa kanila ang mag-ina nila. Agatha, come with us, anang mama niya. We want to introduce you to some of our new friends. Nakangiting dagdag ni Mommy Icy. Gusto kong ipagmalaki sa kanila maganda kong manugang. Bumaling siya kay Garrett. Nagbabanta ang tingin nito pero ngumiti ito at sinabing, Sure baby, don't worry about me. He gave her a quick smack on the lips. Nagkangitian sa isa't isa ang kanilang mga ina. Tulala pa rin si Agatha habang nakabrisyete sa magkabilang braso ang mama at mommy niya. She was introduced to several women. Karamihan ay kaedad o mas matanda pa sa dalawang ginang. Pagkalipas ng ilang minuto ay nagpaalam si Agatha saglit sa mga ito. Ang totoo, hahanapin niya si Garrett. Marahil ay nagpapakalunod na ito sa alak. Palingalingasin sa paligid na may magsalita sa likuran niya. Looking for her husband? She took her time in facing him. Kilala niya ang boses na iyon kahit hindi niya ito tingnan. It was Johan Villamonte. Kababata niya ito at maituturing na pinakamatalik na kaibigan. Have you seen him? Tanong ni Agatha rito. She managed to look into his eyes. Saw him a while ago, drinking himself to death. Masuyong hinagot siya nito ng tingin. You are as beautiful as ever, even though you look pale. She couldn't find the right words to say. How are you? He smiled broadly. The devastatingly devilish smile na kinababaliwan ng lahat ng mga babae. No woman ever survived his smile except her. Katulad pa rin ng dati, anito, matabang na ngumiti. Napayuko siya sa tinura nito. Na mag-angat ulit siya ng tingin dito, she had a genuine smile for him. You look good. Muli itong umisi. Yeah, but that's not enough for you. She felt uneasy. Johan. I know. Tumatawang putol nito sa kanya. I'm just kidding. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Come on, let's dance. Nag-aatubiling tinitigan ni Agatha ang nakalahad na kamay nito. Hindi yun ang unang beses na mahahawakan niya ang kamay nito. They had been friends for the longest time. Magsasayaw lang tayo, please, for old time's sake. Nakikiusap ang tingin nito. She put her hand on his. Tila siya nakaramdam ng kapanatagan na maglapat ang mga kamay nila. It had been years since they last held each other's hands like that. She felt a familiar calmness. Ang init na dulot ng kamay nito ay tila balsamong humahaplos sa buong pagkatao niya. Para na niya itong kapatid. Well, on her part, yun ang nararamdaman niya. Wala siya ibang pinagkakatiwalaan gaya ng pagtitiwala niya rito. Sa halip na pumunta sa dance floor, nanatili lamang sila nakatayo roon habang magkahawa kamay. You can tell me all about it, Thea. Anito kapagwan. She saw fondness in his beautiful brown eyes. Ang palayo nito sa kanya. Walang ibang tumatawag sa kanya ng ganoon kundi ito lamang. She was about to speak when she heard Garrett's voice. Agatha! Gulat na binawi ni Agatha ang kamay niya at agad na lumingon kay Garrett. She saw fire in his eyes. Hindi rin niya alam kung paano lalapit dito. Clavel, usal ni Johan.
Naglakad palapit sa kanila ang kanyang asawa. Villamonte! Nagsukatan ng tingin ng dalawang lalaki. Walang sino man na nag-iiwas ang tingin. Hindi naman niya malaman kung paano magre-react nang hindi nakakakuha ng atensyon. Garrett, we were just... I am not asking for your explanation, Agatha. Hindi tumitingin sa kanyang wika nito. You have a nice sweet way of talking to your wife, Clavel. Naninikit ang mga matang sabi naman ni Johan. Wala kang pakialam kung paano ko kausapin ang asawa ko. Kitang-kita sa mukha ni Garrett ang labis sa pagpipigil nito ng galit. At tamang sinabi mo, Villamonte. Wife. My wife. Might as well get your own wife para hindi ka nakikiapid pa sa asawa na may asawa. Napasinghap si Agatha sa direktang akusasyon na pinakawalan ni Garrett. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa dalawang lalaki. Kapag Juan, luminga pa siya sa paligid. Nakahinga siya ng malawag na makitang hindi naman sila nakakuha ng atensyon. It seemed like everybody was minding their own business. Magsasalita sana siya pero nanahan siya ni Johan. Oh, don't be jealous, Clavel. Agatha and I were just catching up, for old time's sake. Nanguuy ang mga iting pinakawalan nito. Tila tuwang-tuwa ito sa nakikitang pagtatagis ng mga bagang ng kanyang asawa. We have a great past after all. Hindi naman siguro masama kung mag-uusap kami. Literal na napigil ni Agatha ang hininga habang hinihintay ang sagot ni Garrett. Well then, I hope you had a great time catching up, her husband said coldly. Yeah, absolutely. Ani Johan na hindi pa rin nawawala ang nakakalokong ngiti sa mga labi. Kahit kailan talaga walang pinangingilagan ito. Johan always had a teasing personality. Good, ani Garrett. Hindi lang ang tinig nito ang kasing lamig ng yelo, kundi maging ang mga mata nito. I'm afraid you have to continue catching up some other time. Kailangan na naming umuwi. Agad na hinawakan sa nito sa palabulsuhan at hinila palabas ng El Palacio. Isang nagpapaumanhing tingin ang iniwan ni Agatha kay Johan. Hindi ba tayo magpapaalam, Garrett? Lakas loob na tanong ni Agatha rito. I already have. Hindi mo lang napapansin dahil masyado ka abala sa pakikipag-flirt kay Villamonte. Padaskol na ipinasok siya nito sa loob ng kotse bago ito lumigid sa driver's seat. Johan and I are just friends, Garrett. Wala namang... I don't care. Nag-aalab ang mga mata nito nang tumingin ito sa kanya. Pinisil pa nito magkabilang balikat niya. Naamoy niyang alak sa hininga nito. Tila rin siya malalasing nang bigla siyang yuguin nito sa mga balikat. How dare you do this to us? Hindi ka na nahiya sa mommy at daddy. Tila madudurog ang mga buto ni Agatha sa braso at mga balikat sa higpit ng pagkakahawak nito. At nakikipaglandian ka mismo sa harapan ko. Alam mong wala kaming ginagawang masama ni Johan. Nag-uusap lang kami. Pangatwiran niya kahit alam niyang hindi magandang ideya yon. He never accepted any explanation from her. Nag-uusap habang magkahawak ang kamay? Umismid ito. Wala akong pakialam sa'yo, kundi ang pangalan ko na sinisira mo. Nakakabit sa iyong apelido ko kaya anumang kahiyang gagawin mo ay kasiraan ko. Nakikita ni Agatha sa mga mata nito ang labis sa pagkamuhay sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit madalas ay hindi niya magawang tumingin ng diretso sa mga mata nito. Ayaw niyang makita sa mga iyon ang katotohanan. Sa kabila ng 3 taon na pagsisilbi niya rito, wala pa rin tong nararaman ni katiting na pagmamahal para sa kanya. Parang dinudurog ang puso ni Agatha sa napakasakit na katotohanan. The big problem was, she still had to look into his eyes as if her life depended on it. Kay Garrett nakadepende ang buong buhay niya, ang buong pagkatao niya. She existed because of him. Binitiwan na siya nito. Namasa ang mga pisngi ni Agatha ng mga luha. Umiiyak na pala siya nang hindi niya namamalayan. He murmured something na hindi na niya gaanong naintindihan. Muli ay tila guning-guning nakita na naman niya ang tila remorse sa mga mata nito, ngunit agad din iyong nawala. It must be her imagination. Dali-daling pinahid niya mga luha niya. Ito naman ay pinaharurot ng kotse at di na nagsalita sa buong biyahe. She felt cold and empty. Hindi niya maiwasang magbalik tanaw sa nakaraan. Sa totoong dahilan ng pagkamuhi ni Garrett sa kanya. Umurong ka na sa kasal. Sabihin mong ayaw mo magpakasal sa akin dahil hindi mo ako mahal. Dahil yun naman ang totoo, hindi ba? Puno ng pagsusumama ang mga mata at tinig ni Garrett habang nakikiusap to sa kanya. Napalunok si Agatha bago sumagot. Hindi ko kayang saway ng parents ko, Garrett. Ang totoo sadyang nangingibabaw ang pag-ibig niya rito at ang kagustuhan niyang maikasal sila. That's bullshit. Puno ng galit at frustration ang anyo nito. You don't love me. I don't love you. What is the use of this marriage?
May sakit na bumalatay sa dibdib ni Agatha. Gusto niyang magprotesta sa mga sinabi nito, ngunit alam niyang lalo lamang niya itong ikagagalit. Alam mong may fiancé na ako, si Geraldine. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng tapang upang sagutin na tingnan ito ng diretso sa mga mata. I cannot defy my parents. I cannot let them down. Gaya mo nagmamahal ay mahal ko rin sila. Can you let your parents down? Nakipagsukatan ito ng tingin sa kanya. Puno ng puot at pagkamuhi ang mga mata nito. I am not marrying you. Matigas sa sabi ni Garrett bago siya iniwan. He did everything to stop the wedding, pero hindi ito nagtagumpay dahil ang mga magulang pa rin ito ang nasunod kaya naikasal sila. Nilunod ito ang sarili sa alcohol sa mga unang linggo ng pagsasama nila. Lalong lumaya iyon na mabalitaan nitong namatay ang ex-girlfriend nitong si Geraldine sa isang car accident. Ang kumalat na balita nag-suicide daw babae dahil sa pagpapakasal ni Garrett sa kanya. He was devastated because of what happened. Alam niyang siya ang sinisisi ni Garrett sa nangyari sa pinakamamahal na nobya nito. Dahil doon palagi itong umuwi na gumagapang sa kalasingan, ngunit may lakas pa rin to upang sumbatan at saktan siya. The first month of their marriage were hell, just as he promised, lalo sa mga panahong hindi niya kayang kontrolin ang labis sa galit. Isang 2:00 sa madaling araw, umuwi ito at lasing na lasing. Sinulubong niya ito sa may pintuan. Garrett! Tinangka niya itong hawakan ngunit tinabig nito ang kamay niya. My dear wife, you don't need to act like a good caring wife. Nobody is watching. Slurred na sabi nito. Pasuray na lumakad ito at tila matutumba, kaya pilit nilaluhan niya ito. Pero dahil higit na malaki at mabigat ito kaysa sa kanya, hindi rin niya kayang alalayan ito. Sabay silang bumagsak sa carpet. Halos mapaigik si Agatha sa tindi ng bigat nito. Nasa ilalim siya nito at kahit anong tulak ang gawin niya ay hindi ito tuminag. Suddenly, she felt him kissing her neck. Tinulak niya ito ngunit di pa rin niya ito natinag. Garrett, please. Please what? Sinabunutan siya nito upang mapatingin siya rito. You are my wife. I have every right. Maraing hinagkan siya nito sa mga labi. It was a kiss meant to punish. It had no gentleness in it. Maya-maya pa inulalasahan na niya ang sariling dugo sa mga labi niya. Garrett, maawa ka. Bumuka lang mga luha sa mga mata ni Agatha. Umismid ito. You are really a good actress. That is no use to me. I bought you. No, my parents bought you for me. Dahil mukha kang pera. You want money, right? Well, now you've got it. Hindi yan totoo, Garrett. Her tears started to fall. Tumigas ang anyo nito. Mukha kang pera. You are a first-class gold digger, Agatha Vermonte. At pasibasib na hinalikan siya nito sa mga labi. She used all her might and force to push him away. Tila hindi nito inaasahan ang ginawa niyang pagtulak kaya na-outbalance ito. She hurriedly stood up. Ang tangka ay tumakbo papanhik sa kwarto nila. Ngunit hindi pa siya nakakadalawang hakbang ay hinila siya nito sa paa. She fell down on the carpet. Impit na napasigaw si Agatha nang punitin nito ang pajama top niya. Garrett, no, please. Ngunit tila ito bigay sa pakiusap niya. Sunod na pinunit pa nito ay ang pajama bottom niya. Pilit na nagwala at nanlaban si Agatha. Sumisipa, nangangalmot, ngunit sadyang malakas ito. Sa huli nawalakan siya ng lakas sa manlaban. This is what you want, so why fight it? He took off his own clothes. He started to explore her body. After a while, he was thrusting dominantly above her. Hindi napigilan ni Agatha ang maluhada sa ginagawang kamabuyan sa kanya ng sarili niyang asawa. Nakakalokong umiti pa ito na makita ang pagluha niya. You are really a good actress. Why don't you fake a sub as well? Nagpatuloy si Garrett sa ginagawa niya kay Agatha hanggang sa marating nito ang sukdulan. After a while, he stood up and left her. Gaya ng mga naunang pagtatalik nila, wala ring kahalong pagmamahal o emosyon ang kakatapos lamang na namagitan sa kanila. Her tears continued to fall. Inihimpil ni Garrett ang sasakyan sa harap ng bahay nila. Bumaling siya kay Agatha at nakitang nakapikit ito. Nakatulog pala ito sa biyahe. Napakunot siya na makitang may butil ng luhang pumatak mula sa kaliwang mata nito. Crying in her sleep? Why? He suddenly felt guilty. Tila may sariling pag-iisip ang kamay niya dahil dahan-dahang umangat iyon at pinahid ang luha nito. He also couldn't help but touch her soft face. Hindi na niya nagawang ilayo ang paningin nito. She looked enchanting and vulnerable in her sleep, like a baby that needed to be taken care of. A strange emotion suddenly enveloped him.
Well, this was not really strange to him. He had felt this way for her in the past. What was she dreaming about? Was she having a nightmare? Was that why she was crying? Wait, and why did he even care? Tila napasong binawi ni Garrett ang kanyang kamay. He was supposed to be angry at her. He couldn't just turn soft-hearted because of her fragile looks. Mapanlil lang ang mukha nito. She was a scheming gold digger. Why didn't she refuse the arranged marriage? She even looked like she willingly agreed to their parents' plans. Ano pa ba ang magiging dahilan ng pagpayag nito, kundi ang pera ng pamilya niya? Oo nga, di naman to mahirap, ngunit hindi rin mayaman. At makapangyarihan ng pamilya nila. Ngunit tuwing titingnan niya ang mga mata nito, tila iyon nagbabad siya ng iba pang dahilan. Kung ano man iyon, ayaw niyang alamin. Ipinilig ni Garrett ang kanyang ulo ng palisin ang ibang bagay na nais pumasok sa isip niya. Focus, Garrett. Focus. Do not be fooled by her. Binuksan niya ang pinto ng kotse at umibis. Sinadya niyang pabalyang isarang pinto upang magising si Agatha. Naalimpungatan si Agatha nang maramdaman niya ang malakas na pagsara ng pinto ng kotse. Dumilat siya at nakita si Garrett na papasok na sa loob ng bahay nila. Her cheeks wet with wet tears. Agad na pinahid niya ang kanyang mga luha at sumunod sa kanyang asawa. Alas 4 na madaling araw kaya siguradong tulog pa ang mga kasambahay. Narinig niyang may bahagyang ingay na nagbumula sa bar. Nagtungo siya roon. Gaya ng inaasahan niya, naroon si Garrett at nagpapakalunod sa alak. Nagkasya na lamang siya sa pagmamasid dito. He looked like a total mess. Nakasubsob ang mukha nito sa counter. Wala na sa tamang lugar ang necktie nito. Gayon din ang suit nito. His untamed hair even looked messier. Her heart went out to him. It always did. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at nilapitan ito. She could see half of his face. He looked so peaceful and serene. He was so near yet so far. Gustong-gusto niyang haplusin ang mukha nito ngunit nag-aalala siyang baka magising ito. Hindi niya alam kung gaano niya ito katagal na tinitigan. As if in a trance, she raised her hand to touch him, but he suddenly woke up. Nahigit ni Agatha ang kanyang hininga at ibinaba ang kanyang kamay sa tagiliran niya. She swallowed the lump on her throat. Matamang tinitigan siya nito. As usual, there was hate in his eyes. Napamulat siya nang hawakan siya nito sa baba at parasahan siyang patingalain ito. I'm glad. Tama yan. Matakot ka. That is the least you can do for trapping me into this marriage. Pagkatapos ay tinulak siya nito at pasuray-suray na naglakad palayo. Stupid as it seemed, nagmamadaling sinundan ni Agatha ito. Nag-aalala siyang baka mahulog ito sa hagdanan. Garrett! Napatakbo si Agatha rito upang daluhan ito na makitang tama nga ang hinala niya. She used all her strength to carry him upstairs to their bedroom. Akmang ihihiga na niya ito sa kama nang bigla siyang hilahin ito. She fell on top of him. She looked into his eyes and saw fire in them. But it was not the kind of fire she usually saw in his eyes. It was something like hunger. Kinabi siya nito sa batok at tinilikan sa mga labi. She froze. It was the first time he kissed her without any trace of violence or urgency. She could not react properly because of the shattering kiss. He kissed her passionately, coaxing her to respond. Ganoon na nga ang kanyang ginawa. Slowly, hesitantly, she answered his kisses. She felt his hands all over her. They were both fully clothed but she felt like she was burning. She could feel his intense heat. Maya-maya nagpalit sila ng posisyon. Ngayon, nasa ilalim na siya ng asawa. Hindi na niya halos na malayang nagawa na nitong tanggalin ang suot niyang gown. Meanwhile, naglakbay ang mga kamay ni Agatha at unti-unting tinanggal ang pagkakabotones ng suot na damit ni Garrett. Ibinaba nito hanggang sa bewang niya ang gown niya habang nagawa naman niyang hubarin ito. She had never felt that kind of hunger before. Noon lamang nangyaring ganoon sa kanya. In their 3 years of marriage, he had never made love to her like this. Tears fell down her face when she reached her climax. Alam niyang sabay nilang narating ang walang kahulilip na kaligayahan. Nakaunan ito sa dibdib niya. It was a dream came true for her. Her tears were falling but she was also smiling. Now she believed that love really made people go crazy. She felt him move and murmur something. Humigpit din ang pagkakayakap dito sa kanya. Hinagod-hagod niya ang buhok nito na matigilan siya. Geraldine! Geraldine! Umuungol sa sambit ito. I'm sorry, Geraldine. She cried even harder. Tila siya nabingay sa mga narinig. Inakala nitong si Geraldine ang nakaniig niya. Bumangon si Agatha.
Hindi niya makontrol ang mga hikbi niya. Binalot niya ang katawan niya ng kumot. Her hopes were crushed. Her dreams shattered. Tila siya boteng na basag na. At dinurog pa siya ng pino pagkatapos. Muli nitong binanggit ng paulit-ulit ang pangalan ng dating kasintahan. Hindi na niya yun nakayanan pa. Tumakbo siya palabas ng veranda. Sumubsob siya sa couch doon. Umiyak siya ng umiyak. Ang mahalin sigaret ay napakasakit. Sa loob na napakahabang panahon ay wala siyang ibang minahal kundi ito lamang. Kasalanan ba niya kung umibig siya rito? Marahil isang kasalanan nga iyon. Kasalanan niya dahil hinayaan niya ang sariling mahulog dito. Since she met him, she lost her identity. His existence became her existence. It wasn't his fault. It was hers. Ipinagpilitan niya ang kanyang sarili dito. Hindi tinanggap ni Agatha ang katotohanang hindi lahat ng bagay ay pwedeng makuha. The two of them were not meant to be, but she defied fate. Tama lang yun sa kanya. She deserved it. She looked up at the sky. Halos hindi niya maaninag ang mga bituin dahil lam sa luha ang kanyang mga mata. Samantala, nagising sigaret sa silaw ng liwanag. Pagmulat niya ng mga mata, nakita niyang bukas ang veranda. The sunlight filtered past the open door. Nasa po niya ang ulo niya nang biglang kumirot. Iyon. Akmang babangon siya sa kama nang mapansin niyang wala siyang suot na kahit na ano. Tumayo siya at naghalongkat ang damit sa closet. Nang makita ng boxer short ay agad na sinuot niya iyon. Then he slowly walked towards the veranda. Dire-diretso siya sa barandilya at kumapit doon. He closed his eyes and felt the mixture of heat and cold. Lamig na dulot ng hangin at init na hatid ng sikat ng araw. It had been so long since he had a chance to do this, ever since he got married. Nahaluan ng bahagyang iritasyon ng vehemence na nararamdaman niya. Nag-iba siya ng posisyon at sumandal sa barandilya. Natigilan siya sa nakita. Agatha laid on the wooden couch. Mukhang himbing na himbing ito sa pagtulog. Napakalutoo siya na mapansin ang itsura nito. A bedsheet was wrapped around her body. He doubled whether she wore anything underneath. Did something happen between them last night? As if in a trance, he walked towards her. Tumalungko siya sa harap nito. She looked so peaceful and so serene in her sleep. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Hinawi niya ang ilang strand ng buhok na naligaw sa magandang mukha nito. She possessed the most innocent face he had ever seen in his whole life. Her lips were as red as the petal of a rose. Hindi niya naiwasang maalala nung unang beses na nakita niya ito. She was in the middle of a gathering. With her outstanding look, it was impossible for him not to notice her. The first time their eyes met, he felt something awkward. Ito ang naunang nagbabalang tingin. Hindi na uli niya ito nakita ng gabing iyon. Nagbigayon sa kanya ng bahagyang panghihinayang. At their next meeting, he got a chance to kiss her hand. He had that awkward feeling again. He was sure it was an attraction he felt because he had Geraldine at that time. Hindi rin niya alam kung bakit niya nakakalimutan ang pangyayaring iyon. They were introduced to each other by his parents. He was so surprised to see her but he managed not to show his feelings. Nice to meet you, Señorita Agatha. He took her hand and kissed it. He felt so awkward again. This time talagang ayaw niyang ilihim kung ano yun. Bigla nitong hinila ang kamay nito sa labis sa pagtataka niya. Tila may bahagi ng pagkatao niyang nais tumutol. Pero nakatingin ng masama sa Geraldine kay Agatha, kaya't nagkibit balikat na lamang siya. He took his girlfriend's hand instead. Nang magangat siya ng tingin kay Agatha, may nabanaag siyang kakaibang emosyon sa mga mata nito. Something like hurt? Bago pa niya matiyak kung ano iyon, inakay na ito ng mama nito at mami niya palayo. Nagkasya na lamang si Garrett sa pagtanaw rito habang papalayo ito. Nahiling niyang sana ay lumingon ito. Ngunit bago pa yun mangyari, kinabig siya ng kasintahan niya at maring hinagkan sa mga labi. Hinaplos niya ang buhok ni Agatha. Lahat ng bahagi ng mukha at ugali nito ay nagsusumigaw ng kainosentehan. Agad na binawi niya ang kanyang kamay. She was far from being innocent. Her beautiful and innocent face was very deceptive. Bahagyang gumalaw ito dahilan upang bumaba ang tapi nitong kumot. Halos makita ng bahagi ng kanyang dibdib. Galit, frustration, desire. Sabay-sabay na naramdaman niya ang mga iyon. Sa kabila ng galit niya, hindi rin niya napigil ang sariling katawan. The desire he felt for her was so overpowering. Tulad na lang na naramdaman niya ngayon. The desire to kiss her was almost painful. She moved again. This time talagang bumaba na ng husto ang kumot na nakatapi rito at tuluyan ang bumungad sa kanya ang kabuuan ng dibdib nito. He groaned inwardly.
Hinawakan niyang kumot upang itaas iyon. Sa bahaging iyon, ito nagmulat ng mga mata. Agad binitiwan niya ang kumot. Daklot ang kumot, sumiksik to sa dulo ng couch. Isa pa yon sa mga labas na kinagagalit niya. Palaging punong-puno ng kalituhan ang mga mata nito at tila hindi nito malaman kung ano ang sasabihin. Tila namamagari ng mga mata nito. Did she cry last night? Why in the hell did he care about it anyway? Wala siyang pakialam kung umiyak man ito na isang drum. Heck, he couldn't get all soft-hearted with this woman. Not now, not ever. Don't you know what time it is? Pinagbagsik niya ang tinig at mukha niya. Tila hindi ito makaapuhap ng sasabihin. Oras na para maghanda ka ng almusal. Oras na para gawin mo ang mga dapat mong gawin. Pasinghal na sabi ni Garrett upang mapagtakpan ang mga damdaming bumangon sa puso niya. Tila natauhang napatayo naman si Agatha. Halos sumipad ito papasok sa loob ng kwarto. Naiwan siyang natitigilan. 2 months later, napakapit ng marain si Agatha sa balustre ng hagdan. Nahihilo siya tila hinahalukay ang kanyang sikmura. Binitawan niyang hawak na pamunas at tumakbo patungo sa banyo. Muntik pa niyang mabunggo si Yaya Marta na papasok naman sa sala. Paluhod na sumubsob siya sa toilet bowl at doon nagduduwal. Kape lamang inalmusal niya, kaya hirap na siyang sumuka. Maasim ang kanyang panlasa. Ilang saglit din siyang nakalupasay sa tile floor bago siya dahan-dahang tumayo. Lumapit siya sa lababo at nagmumug at naghilamos siya. Kapag kwan, kumuha siya ng towel at nagpulas sa mukha. Paglabas siya ng banyo ay nasalubong niya si Yaya Marta. Ano nangyari, Agatha? Nahilo po ako, Yaya. Sagot niya. Ayos ka na ba? Sinalat nito ang noo niya. Naduwal po ako eh. Di ko nga po alam kung bakit bigla na lang ako nakaramdam ng paghihilo at pagkaduwal. Saglit na napaisip ito. Ano bang kinain mo? Umiling siya. Uminom lamang po ako ng isang tasang kape. Nahilo at nagduwal ka ng ganito kaaga? Tumikhim ito tumingin ng diretso sa kanya. Dumating na ang buwan ng dalaw mo, iha? She froze. Come to think of it, she did not have her period that month. In fact, her period was 2 weeks late. Could it be possible that she? Happiness began to fill her heart. Kung totoo nga nagdadalang tao siya, isa yung napakagandang balita. She went to the sala and picked up the phone. She was going to call her mother. Malayo pa ang sasakyan ni Garrett. Tanaw na niya ang mga sasakyan nakaparada sa labas ng bahay nila. Inihimpal niya ang black Subaru niya sa likod ng gray Hummer H2 ng mga magulang niya. Pagkabihis niya at nasasakyan, tuloy-tuloy na siyang pumasok sa loob ng bahay. Agad sinalubong siya ng kanyang ina. Napakulot noon naman si Garrett. What was her mother doing in his house? Gabing-gabi na. Lalo siya naguluhan na makita rin sa salang daddy niya, maging ang mama at ang papa ni Agatha. May problema ba? He asked, addressing no one in particular. Nakayoko si Agatha, tila sinasadyang wag siyang tingnan. Nilapitan siya ng mama niya at mahigpit na hinawakan ng mga kamay niya. Iho! Tila sadyang ibiniti nito ang kung anumang dapat na sasabihin sa kanya. Mom, Dad, I don't understand. Your wife is pregnant, his mom said, cutting him off. He froze as realization dawned upon him. Gulat na napatingin si Garrett kay Agatha. Nakatingin din ito sa kanya, her eyes full of worry. You've made me the happiest old man in the world, son. Anang papa ni Agatha. Tumayo ito at niyakap siya. Huwag mo namang suluhin ng kasiyahan, kumpadre. Kami pa rin ay maligayang maligaya. Bakli ng kanyang ama. Congratulations, iho. Bati ng mama ni Agatha. Tulala pa rin siya at di makahumas sa mga nangyayari. Kahit nang hilaan siya ng mama niya papunta sa komedor, hindi pa rin niya alam kung paano magre-react. Everybody was so happy and excited and he couldn't do anything but to go with the flow. Maraming pagkaing nakahanda sa mesa. Magkatabi sila ni Agatha ngunit di sila nag-uusap. Tila naman hindi yun napansin ng mga magulang nila na abalang-abala sa pag-uusap. Pagkatapos kumain, lumipat sila sa entertainment room. Napagpa siya ng mga magulang nilang sa bahay na magpalipas ng gabi. That only meant he could not sleep in the library tonight. Naunang magpaalam si Agatha na aakyat sa kanilang silid. Agad pinayagan naman niya ito dahil sa kalagayan nito. Bawal daw mapuyat ang mga buntis. Maya-maya pa'y pumanhik na rin ang mga magulang at in-laws niya. Ilang saglit pa'y napagpasya na rin niyang umakyat. He slowly opened the door of the master's bedroom. Pagpasok niya, nakita niyang nakahiga na sa kama si Agatha. Nakatagilid ito sa pinto kaya hindi nito nakita ang pagpasok niya.
Nakakumot ito hanggang leeg nito. Tulog na marahil to. He still didn't know what to say. Hindi niya alam kung ano ba dapat ang maging reaksyon niya sa kaalamang magiging tatay na siya. He was going to have a child with his unwanted wife. Gayunman ay nakaramdam siya ng kaligayahan sa kaalamang magiging tatay na siya. He couldn't believe that it would be possible to be happy and confused at the same time. Ngayong may anak na sila, makatwiran pa bang kamuhian niya si Agatha? Litong-lito si Garrett. Nagbalit siya ng damit manligo at bitbit ang towel na tungo siya sa swimming pool. Nagdive siya sa tubig at pabalik-balik na lumangoy. He tried so hard to tire himself out but to no avail. Nang umahon siya ng tubig, malabo pa rin ang pag-iisip niya. Ayaw niyang i-assess sa mga nararamdaman niya dahil natatakot siya sa maaari niyang matuklasan. Nagpuna siya ng katawan at muling bumalik sa loob ng kabahayan. Natigilan siya na makitang mommy niya na nakaupo sa sala. Hindi ka makatulog? Tanong nito sa kanya. Marami lang ako iniisip, mom. Useless kung magsisinungaling siya rito. Si Agatha ba? Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong nito. He remained silent and sat on the carpeted floor. Natutuwa talaga ako, iho, at magkakanak na kayo ni Agatha. His mother sighed. Alam ko hindi mo magagawang tanggapin sa sarili mo si Agatha bilang asawa. Alam ko rin galit ka sa ginawa namin pagpipilit sa'yo ng daddy mo na pakasalan siya. Mom, let's not talk about it. He wanted to avoid the topic. But we have to talk about this, once and for all. Marami kaming dahilang sinabi sa'yo ng daddy mo. We threatened to disinherit you. We told you were going to lose this house na matagal mo nang pinapangarap. We even threatened to ruin the life of your ex-girlfriend. Marahas na umiling siya. Mommy, please. Ayoko na magalit kayo sa akin. Ayokong pag-usapan na nakaraan o kahit ano may kinalaman kay Geraldine. She is already dead, so it is no use. Pigil na pigil niya ang pag-alpas ng galit. You have to hear it. Hindi niya kayang pasubalian ang pakiusap sa mga mata nito. He loved her so much he couldn't hurt her. Gusto niya magsalita ngunit di niya alam kung anong sasabihin. Walang kinalaman si Agatha sa nangyaring kasalan. Kami ng daddy mo at ng mga magulang ni Agatha nagplano ng lahat. She looked straight into his eyes. Ayoko na sanang sabihin pa to sa iyo, but you have to know the truth. Oo, at lasing si Geraldine na mamatay siya sa car accident. Lasing siya pero hindi dahil nagluluksa siya sa ginawa mong pagpapakasal sa isang babae. Lasing siya dahil nagdiriwang siya sa tagumpay ng annulment case ng lover niya. His face grew pale. Mom, if you are telling just us too, her lover was Alexander de la Merced. Tila bombang sumabog yun sa harap niya. His uncle Alexander was Geraldine's lover? He shook his head in disbelief. Yes, son. Alexander was your father's third cousin. He was with Geraldine in that accident. Pinalabas naman ng pamilya niyang nawalan ng preno ang sasakyan. Pero ang totoo pareho silang lasing na lasing. Hindi nakalabas ang balitang ito dahil nasolusyonan ng pera ang anumang maaaring lumabas sa balita. Malalaman mo kung nagsisinungaling ako. Hinawakan nito ang kamay niya. She was having a relationship with Alexander while she was still with you. Matagal na naming alam ng papa mo kung anong uri ng pagkataong meron siya. Nakita naming seryoso ka sa kanya kaya nagdesisyon kaming ipakasal ka kay Agatha. Kahit alam namin ng papa mo na ayaw mo na dinidiktahan, pinilit pa rin namin sa iyong pagpapakasal kay Agatha. At di yun dahil sa merging sa mga negosyo ng pamilya natin. I chose her for you not just because she is beautiful, rich, and educated, but because she also loves you. He stopped breathing. Did he hear it right? Unang kita ko pa lang kay Agatha, alam kong mabuti siyang babae. Kung binigyan mo lang sana ng pagkakataon ng sarili mong kilalanin siya, sigurado magugustuhan mo siya. Walang dudang matututunan mo siyang mahalin. His mother paused and smiled at tila ba may naalalang nakakatawa. She loves you. Maswerte ka at siyang asawa mo. Agatha slowly opened her eyes. Pumapasok ang sikat ng araw sa pinto ng veranda. Tinignan niya ang alarm clock sa bedside table. It was already 6 in the morning. Bumaling siya sa kaliwa niya at nakitang natutulog pa si Garrett. Mahigit 4 na buwan ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Mula na mabuntis siya, nagkaroon na ng bahagyang pagbabago sa pagsasama nilang mag-asawa. Medyo nagmellow si Garrett. He treated her way better than before. Hindi siya nito sinisinghalan o pinagsasalitaan na masasakit. Hindi na rin siya nito inuutusan ng kung ano-ano. Pero yun ay dahil bibihira na lang siyang kausapin nito. Minsan naiisip niyang mas mabuti pa ang dati. Kahit palagi itong galit, kinakausap naman siya nito. Gayunman, labis na natutuwa siya dahil hindi niya na nakikita ang pagkamuhi sa mga mata nito.
Yes, there was still no emotion, but at least the hate was gone. At para sa kanya magandang senyales na iyon. Bumangon na siya tagsimulang ihanda ang mga gagamitin ng asawa niya pagpasok nito sa opisina. Garrett worked as the head engineer of the construction firm that was owned by his father. Pagkatapos ihanda ang mga isusuot nito, bumaba na siya upang asikasuhin ng agahan nito. Pagdilat ni Garrett ay agad na lumipat ang tingin niya sa kanan niya. Wala na si Agatha sa tabi niya. Mabilis bumangon siya at tigilan na makita niyang nakasabit na ang damit na isusuot niya. Plansyadong plansyado. Maging ang sapatos, medyas at underwear niya ay nakahanda na rin. Walang dudang pagpasok niya sa banyo ay handa na rin ang tub. Umupo siya sa kama. Ganun na si Agatha noon pa man. Hindi lang niya pansin na abala siya sa pag-iisip kung paano sasaktan ang damdamin nito. Kung paano ito pahihirapan at kung paano ito gagantihan sa kasalanan na hindi naman pala nito ginawa. While he was busy making her life a living hell, she was busy taking care of him, pampering him and attending to him. He suddenly had a lump in his throat. Pumasok na siya sa loob ng banyo at naligo. Pagkabihis agad na mababa siya. Natigilan siya sa pintuan ng kusina nang may narinig siyang nagtatawanan. Kabilang sa mga iyon ay si Agatha. Her laughter was like music to his ears. Saglit na nakinig siya sa pinag-uusapan ng mga ito. Kausap ni Agatha mga kasambahay nila. Ala, ay talaga namang kasarap ni Re, ma'am. Kaswerte talaga na Sir eh. Ani Mang Ludring, ang kanilang hardinero. Tumawa ulit si Agatha. Mang Ludring, kahit naman ho hindi nyo sabihin yan, pakakainin ko pa rin ho kayo ng luto ko. Ay oo nga naman, Mang Ludring. Kayo talaga basta pagkain. Pakli ng isa sa mga kasambahay. Alay, totoo la. Ang sinasabi ko, masarap talaga. Sige na, Manong Ludring. Naniniwala na ako. Natatawang sabi ni Agatha. Nagtawa na naman ang lahat sa kusina. Nang sumilip siya, he saw happiness in his wife's lovely face. Hindi makitaan ang namang pagkailang o arte roon. She seemed so used being with them. Hindi niya magawang alisin ang tingin sa magandang mukha nito. Nagulantang siya na may magsalita sa likuran niya. Maganda siya, hindi ba? Si Yaya Martha iyon. Dahan-dahan siyang umatras at sumandal sa dingding. Mahal siya ng lahat dito sa bahay. At yun ay dahil mahal din niya kaming lahat. Napakabait na bata na napangasawa mo, iho. Napakalaki ng puso niya. Kahit sino'y maaaring pumasok. Bumuntong hininga ito. Para siyang anghel na dumating dito sa bahay. Hindi ko naintindihan kung bakit may ibang trato mo sa kanya. Ngunit maligayang-maligaya ko na sa wakas ay pinahahalagahan mo na siya ngayon. He saw tears in the old woman's eyes. He too wanted to cry. Muli siyang sumilip sa kusina. Agatha was still smiling. Ngiting kayang pumawi sa anumang sakit at lungkot. Ngiting hindi niya kailanman nakita sa mga labi nito tuwing siya ang kaharap nito. Bakit nga ba hindi niya nakita kung gaano siya kaswerte na asawa niya si Agatha? Sunod-sunod sa magpatak ang mga luha ni Agatha. Kahit anong pigil niya ay ayaw tumigil na yun. Naglalakad siya palabas ng ospital. She went to her prenatal check-up alone. Hindi siya nasamahan ni Garrett dahil may importanteng inaasikaso ito. Isa pa biglaan ang check-up niyang iyon. Her doctor called her up this morning and set an appointment. Ngayon ay alam na niya kung bakit. Naalala pa niya naging pag-uusap nila. We have to abort the child. This is for your own safety. This pregnancy is too risky for the both of you. Hindi kakayanin ng puso mong panganak. Sabi ni Dr. Estanislao. This can't be real. Umiiling na sabi niya. I wish you could keep the baby, Agatha. But I'm sorry, you have to face it. Let go of the child. Kung ipagpapatuloy mo yan, tiyak na mapapahama ka. There's only a little chance he would survive. Luhaang lumabas si Agatha sa klinika ng doktor. Hindi niya maaaring kitilin ang buhay ng kanyang anak. Mas mamatamisin pa niyang siya ang mawala kaysa ang anak niya. She could not afford to see the sadness in Garrett's face if ever they ever lost a child. Hindi ba rin ang siya ang mawala? She could suffer the consequences. Hindi niya hahayaang madamay ang mag-ama niya. She would rather lose her life than lose the child. Garrett could live without her but surely he couldn't take the blow kung sa ikalawang pagkakataon ay mawawalan ito ng minamahal. Siguradong sigurado siya na mahal ito ang anak nila. Nanariwa sa isip niya isang pangyayari. Nagbulungan ang mga kasambahay habang si Yaya Martha naman ay ngiti-ngiti. Muling bumalik ang paningin niya kay Garrett. Nagpalipat-lipat ang mga mata niya rito at sa subot na dala nito. Napakamot ito sa batok. Hindi mo ba gusto ito? I just thought that pregnant woman like this. Alanganin ang pagkakangiti nito.
Garrett, are you alright? Nag-aalalang tanong niya. Ipinilig nito ang ulo, which she found very amusing and adorable. Yeah, it's just that... Muli itong kumamat sa batok. Hindi pa niya napagilan ng sariling matawa. Hindi niya alam kung ano nangyari at nabitawan nito ang supot na dala nito na naging dahilan upang mabagsakan ito sa paa. Nagtatalon ito habang hawak ang paa na nabagsakan ng malaking manggang kalabaw. The whole scene was very hilarious. Lalo siyang napabunghalit ng tawa. Tila hindi na rin napigilan ng mga nakapaligid sa kanila ang eksena at tumawa rin ang mga ito. Huminto si Garrett sa pagtalon na makitang pinagtatawanan nila ito. Ang akala niya ay magagalit ito ngunit nakitawa pa ito sa kanila. Isa lamang iyon sa mga pagkakataon na nagpapakita ng concern sa kanya si Garrett. She knew the reason. She was pregnant with his child. May pagkakataon ding umuwi ito na maaga para lang kamustahin siya. O mas tamang sabihin ang bata sa napupunan niya. She did not mind at all. Ang importante hindi na ito galit pa sa kanya. But sometimes she was worried. Ayaw niyang sanayin ang sarili niya sa ganoon. Papaano kung bumalik ulit ito sa dati? Kailangan niya mag-adjust kapag nagkataon. Naalala pa niya isang pangyayari. Can I sit beside you? Gulat na napalingon siya kay Garrett. Nasa veranda siya at nakaupo sa couch. Marahan siyang tumungo bilang pagpayag. How do you feel? I mean, tila hindi nito madugtungan ang sasabihin. Napapitlag ito nang hawakan niyang kamay nito. Then she placed his hand on her tummy. Can you feel it? Ang tinutukoy niya ay ang paggalon ng baby sa tiyan niya. His eyes widened in amazement. Goodness, Agatha! It moved! It moved underneath my hands. Animo bata itong binigyan ng laruan. Her heart was filled with gladness. Idinikit pa nito ang tenga sa tiyan niya. Hey, baby! Mommy and Daddy are very excited to see you. We love you so much, baby. Tinigasan niya ang anyo niya habang patuloy sa paglalakad, palabas ng ospital. No, not her child. Sisiguraduhin niyang mabubuhay ang kanyang anak. Garrett opened his eyes. Agad na bumangon siya nang ma-realize niyang mag-isa na lamang siya sa kama. Ngunit napahiga ulit siya nang sumakit ang kanyang ulo. Nasaan si Agatha? Nasagot ang tanong niya nang bumukas ang pinto at pumasok si Agatha. She was smiling brightly. His world suddenly lit up, as if a ray of sunshine had entered the room. May bitbit itong paper bag. Kasunod nito si Yaya Martha. Inilapag nito sa side table ang mga bitbit. Kahit nahihirapan, sinikap niyang bumangon. Paglapit ito sa kanya ay agad na kinabig niya ito at niyakap na mahigpit. Garrett? He looked at Yaya Martha. The old woman's eyes were beaming with happiness. Pinahid ito ang gilid ng mga mata nito. Yaya Martha was looking at them contentedly. Mauuna na ako sa inyo mga anak. Paalam ng matanda. Kumala si Agatha sa pagkakayakap sa kanya. Pero akala ko po ba, Yaya? Kaya mo nang alagaan ang asawa mo. Makakagulo lamang ako sa inyo. Gumiti ito na makahulugan. Si Yaya talaga. Namumulang sabi ni Agatha. Oo nga naman, baby. Makakaistorbo lamang si Yaya sa atin. Pilyong kanindatan pa nito si Yaya Martha na lang nagpamula kay Agatha. O siya, sige. Maiwan ko na kayo. Pagkalabas ni Yaya Martha, agad na inabala ni Agatha ang sarili sa paghahanda ng pagkain niya. Hindi ito tumitingin sa kanya habang ginagawa iyon. Nagtimpla to ng gatas at ibinigay iyon sa kanya. Milk? But I don't drink milk, baby. Sabi ni Garrett. Kumunot ang noon nito. But you have to. Seryosong sabi nito at inabot ang mug sa kanya. Alright. You win. I am going to drink this. Just don't stare at me like that again. Nagsasayaw pa rin ang mga mata nito sa katuwaan. Kumunot ang noon nito. You were looking at me as if you were ready to spank me if I did not obey you. No, I wasn't. Yes, you were. He drank the milk. Hindi niya inilapag ang mug hanggat niya inuubos ang laman niyon. Pagkatapos niyang uminom at ibaba ang mug, ay bigla itong tumawa. Siya naman ang napakulot ang noo. May gatas ka pa sa ibabaw ng bibig mo. Paliwanag pa nito. Mukha ka tuloy may puting bigote. You look so funny and boyish, just like the first time I saw you. At muli itong tumawa. Garrett was stunned. Nakatulala lang siya kay Agatha. Every woman would pale in comparison with her. Hindi na marahil siya mabubuhay nang hindi nasisilayan ng pagtawa nito. Nanigas siya nang bigla itong lumapit sa kanya at punasan ang itaas ng bibig niya. Hindi niya magawang alisin ang mga mata sa magandang mukha nito. She was talking but he did not understand a word she said.
Mas nakafocus ang atensyon niya sa bawat paggalaw ng bibig nito. Garrett, naiintindihan mo ba ako? Untag nito. Nope, pag-amin niya. Alright, I'm gonna say it again. Hindi din niya ito pinatapos sa sinasabi nila. He pulled her on top of him and kissed her senseless. Sinundan ni Agatha ang paggalaw ng mga labi ni Garrett. They shifted positions. She was now under him. He was unstoppable. She could not even protest. For goodness sake. They were inside the hospital room. They were making out on the hospital bed. Bumaba ang mga labi nito sa kanyang leeg. Garrett, we are in the hospital. At hindi ka pa magali. He shut her up with a kiss. Who says I'm not well? At hindi ka pa maniniwala? As a matter of fact, I can make love to my wife the whole day. She gasped at the intensity of this desire. Tila siya nasa isang ilog at tuloy-tuloy sa pag-agos. He explored her silky skin. His hands were burning against her flesh. Kiss me back, baby. And so she did. He pulled her up and she ended strangling him. She was burning with passion. She was about to explore him when she heard knocks on the door. Tila hindi yun narinig ni Garrett. He just continued. Kinailangan pa niyang itulak ito palayo para lang mapatigil ito sa ginagawa. Humihingal na lumayo siya rito at inayos ang kanyang sarili. Tila ito man ay nagulat din sa intensidad ng lovemaking nila. Lumakas ang mga katok sa pinto. She went to the door hurriedly and opened it. Isang nakakunot noong nurse ang napagbuksan niya. She could not return her gaze. She was guilty. Si Garrett naman kampanteng-kampanteng sumandal sa headboard ng kama. Ilang araw na mula na makalabas ng ospital si Garrett. Magaling na mga sugat ito sa ulo. Gayon din ang mga gasgas nito sa braso. Natutuwa naman si Agatha sa mga nangyayari. A lot of things had changed in their relationship. He had changed in ways she had never imagined, not even in her wildest dream. He was now a different person. She even saw a strange emotion in his eyes that she could not name. Isang araw ipinagluto siya nito. She comfortably sat at the kitchen table, watching him. Garrett, are you sure you know what you're doing? Naaaliw na tanong ni Agatha rito. Nanlalalim kasi ang gatla nito sa noo sa pagkakatitig nito sa niluluto. Tila nahihiyang bumaling ito sa kanya at pilit na ngumiti. Yeah, just stay put, baby. I've got this. By all means, she said as her yes twinkled with gladness. Sinimulan nitong pagsamasamahin ng mga rekado. Tila seryosong-seryoso ito sa ginagawa. He looked cute and lovable. The past few days had been amazing. She saw a different side of him, or rather, the real him. Mula na makalabas sa ospital, wala na itong ibang ginawa kundi samahan at alagaan siya. Minsan nga naiisip niyang baka nabago ang ulo nito kaya ito nagbago. But then again, she knew in her heart that it had nothing to do with the accident. Garrett, I can help you a bit. Nakangiting sabi ni Agatha. Nahihiyang tumingin ito sa kanya at napakamot sa ulo. A little help maybe. Natawa siya. Natawa rin ito. Tumayo siya at tumabi rito. Let me see that. Napakunot noo siya na matitigan ang laman ng kawali. Garrett, what is this? Menudo. Sagot nito habang napapakamot sa ulo. Halatang naiilang ito. Really? It doesn't look like it. She found his expression very amusing and lovable at the same time. Lahat talaga ng mga reaksyon nito, hindi nakakaligtas sa paningin niya. Sorry, baby. Seems like I got the recipe wrong. You don't really cook, right? As a matter of fact, I do. Bigla itong namula sa kahihiyan. She laughed merrily. We can still save this. Talaga, baby? His eyes beamed with happiness. Tila bata ito na binigyan ng candy. All you have to do is to sit back and relax. She literally forced him to sit on the chair that she was sitting on a while ago. But baby, he tried to protest but she cut him off. Ako na ang bahala. She started weaving magic on his menudo, even if he couldn't see him. She was sure he was looking at her. She could feel his stares. Maya-maya pa'y natapos niyang pagliligtas sa menudo ni Garrett. He set the table. Ilang saglit pa ay magkaharap na silang kumakain. Naalala niya mga panahong iniinsulto nito ang mga luto niya. He slowly chewed the food. She nervously waited for his response. She almost shouted when he smiled broadly. This is good. Puri nito. Luto mo yan, no? She started eating too. Nope. Yung luto ko tiyak na hindi natin makakain. You saved my menudo. You're really an angel. Ito na ang pinakamasarap na menudo na natikman ko.
He gave her his most beautiful smile ever. Kulang ang sabihing tila sumikat ang araw sa harap niya. Her world seemed to stop. She almost heard fireworks. Her chest tightened in controlled emotion. Hindi niya malaman ang gagawin. She just focused her attention on her food. Sunod-sunod na naging subo niya. She just focused her attention. She could actually eat everything on the table the way she felt right now. Baby, are you really that hungry? She looked at him and she noticed the laughter in his eyes. Dali-daling uminom siya ng tubig. She shyly smiled at him. He smiled back at her. Kapag kwan ay dahan-dahang dumukwang ito papalapit sa kanya. Nakatingin to sa mga labi niya kaya sigurado siyang hinalikan siya nito. Napalunok si Agatha at napatitig din sa mga labi nito. She closed her eyes and waited for his kiss. Ang tagal naman, she impatiently said to herself. Nang hindi pa rin niya maramdaman ang mga labi nito, ay dahan-dahan niyang minulat ang isang mata. He was looking at her. Napadilat na siya ng tuluyan. Malapit na malapit ang mga mukha nila sa isa't isa. She could almost see her reflection in his eyes. His eyes were dancing with laughter. You've got smudges on your lips. Anito. He wiped her lips with his thumb finger. And as much as I want to kiss you, Yaya Martha and the rest of the troops are watching. Tama ito, dahil nakita ni Agatha sa gilid ng kanyang mga mata si Yaya Martha at ang ibang kasambahay na animo mga kitikiti, nagsisikuhan at nagbubulungan habang nakasilip sa entrada ng kusina. He kissed her forehead instead and got back on his seat. He winked at her at ipinagpatuloy na ang pagkain. Kahit tila wala pa rin sa sarili, ay masaya niyang pinagpatuloy ang pagkain. Saan ba talaga tayo pupunta, Garrett? Tanong ni Agatha rito. They were driving out of Pagkilatan. She felt excited and nervous at the same time. She could sense that he was up to something. I told you, baby. It's a surprise. He concentrated on his driving. Ilang saglit pa'y tumigil sila sa isang malawak na lupain. Hindi niya alam kung anong lugar iyon at noon lamang din siya nakarating doon. May kahoy na bakod na nakapaligid sa lupain. Hindi niya alam kung gaano kalawak iyon, but she guessed it was thousands of hectares. What place is this, Garrett? Tanong niya rito habang tinatanaw ang buong lupain. You will find out soon, but for now, I have a surprise for you. He blindfolded her. Hindi ko naman birthday Inalign siya nito maglakad. She wore flat sandals that matched her maternity dress. Nararamdaman ni Agatha sa kanyang paa at binti ang mga damo. She was excited to see his surprise. Kung ano man yon, siguradong maganda yon. He wouldn't blindfold her if this was not something that you would really surprise her. Baby, I'm going to remove your blindfold now, but don't open your eyes just yet. Marahan siyang tumango habang inaalis ito ang takip sa mga mata niya. I will count to 3. Then you can open your eyes. All right. Her heart was pumping madly. 1, 2, 3. She gasped when she finally opened her eyes. She must be dreaming. A very beautiful dream. Puno ng bulaklak ang paligid. Roses, crimsons, tulips, name it. Naggaganda ang bulaklak na hindi niya kayang pangalanan ng iba. In the middle of the flowers was Sir Garrett. As if in a trance, she slowly walked towards him. She stopped a few inches away from him. Walang sino man sa kanila ang nagsalita. Their eyes did the talking. His eyes were clouded with an emotion that she could not name. He looked like a prince standing in the middle of the flowers. It was like a dream. He spoke softly. This is all yours. This place is all yours. I'm planning to convert it into a villa and name it after you. It will be called Villa Agatha. He wrapped her in his arms. Gustong-gusto niya magsalita but could not find the words to say. Her whole being was clouded with an inexplicable emotion. Mahal kita, Agatha. Pahayag nito. She froze. Maybe she was just hallucinating. She heard him say that he loved her because that was what she wanted to hear from him. Mahal na mahal kita, Mrs. Agatha Vermonte Clavel. Tears fell down from her cheeks. It was the very first time he called her Mrs. Clavel. Her hallucinations were getting better by the minute. She hugged him tighter than he did. She frantically clutched at his shirt as sobs came, one after another. Dahan-dahan siyang inilayo nito rito. He slowly wiped her tears away. She was surprised to see him crying too. Alam kong hindi ka naniniwala sa akin, but I am telling you this over and over. Mahal na mahal kita, Agatha. I don't know how or when. Maybe it was the first time I kissed you, your hand, or maybe it was the first time I ever laid eyes on you. Sincerity was evident in his eyes.
Garrett, He raised his hands to stop her from talking. Let me finish first. Marami ka nang ginawa for our marriage to work out, and I am not worthy of you. I am not worthy of your love. May namumuong mga luha sa mga mata nito. Kung kaya ko lang ibalik ang panahon, gagawin ko. Sorry for being such a jerk, for thinking the worst about you. I was blinded by my anger. I'm sorry for thinking you married me because of my money, when all along you married me because you loved me. Shocked by his revelations, dahan-dahan siyang umupo sa isang nakatumbang puno. Agatha, I'm sorry for everything, for all the pain that I've caused you. I swear pinagsisihan ko lahat ng yun. Her tears fell. They were tears of joy. Mahal siya ni Garrett. This was the happiest moment of her life. Nagangat siya ng paningin dito. Remorse and guilt were written on his face. She slowly walked towards him and sat beside him. She wanted to wipe his tears away and to reassure him that she loved him too, and that she was not angry at him. She raised her hand and touched his face. Kapag umiiyak ka, naiiyak din ako. Kapag nalulungkot ka, parang nadudurog ang puso ko. At kapag nakikita kitang nasasaktan, dobleng sakit ang nararamdaman ko. She looked straight into his eyes. Mahal kita na higit pa sa buhay ko. Hindi ko rin alam kung bakit eh. Ang alam ko lang, nagising na lang ako isang umaga na mahal na kita. I married you because I love you so much. She cupped his face with his hands. Then she kissed him with all the love that she had for him. Mahal ko ang anak natin, but I cannot lose you. Nanigas si Agatha sa sinabi ni Garrett. Kapag kwanay umalas siya sa pagkakayakap dito. She could see frustration and confusion in his face. Dr. Estanislao told me everything. Why did you lie to me? Napayuko siya. How can I say it? Yeah, how can you say it to a monster like me? He shook his head, and then he held her hands. Hindi ko alam kung anong gagawin. Now it was her turn to shake her head. You don't have to do anything. He kissed her hands. I don't want to let you go. I can't. Tears were starting to form his eyes again. Bahagyang tumigas ang anyo niya. I am not letting go of our child either. Halos matanggal ang ulo niya sa pag-iling. Pinagdikit nito ang mga noo nila. Now I know, baby. And I love you more for that. I love you both. You and our child are the most beautiful things that have ever happened to me. They did not let go of each other's hands. She just could not say it, but she could not let go of him too. She felt like screaming. Life was unfair. Pwede na sila ni Garrett ngayon dahil mahal na rin siya nito. Ngunit di niya magagawa isakripisyo ang buhay ng sarili niyang anak para lamang sa pansarili niyang kaligayahan. Sana ay tumigil ang oras sa pagtakbo. Hawak niya ang kamay ni Garrett na mahigpit at tila ba makakain niyang pigilan ng oras. Mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung ano nangyari pero hawak mo ngayon ang buhay ko. Iniangat nito ang kamay niya. Hawak na ng mga kamay na ito ang buong pagkatao ko. Siya ang kusang yumakap dito. Nahiling niyang sana may paraan pa para. Kung sana lang. Agatha was on the veranda, enjoying the evening air. She could not think straight. Mabuti na lamang at tila balsamang humahaplos sa bawat himaymay ng kaluluwa niya ang malalamig na hanging panggabi. Nevertheless, uncertainty filled her heart. Hindi tamang ipakita niya kay Garrett kung gaano niya ito kamahal. 5 buwan na nasa sinapupunan niya. Ibig sabihin 4 na buwan na lamang ang ilalagay niya sa piling nito. And showing him her love would be selfishness on her part. Iiwan din niya ito. Ang dapat niyang gawin ay sanayin ito nang wala siya. It was the painful truth. She would die in 4 months' time and they couldn't do anything about it. It was better for them to get used to that fact now. She had to. Maya-maya may yumakap sa mga braso sa kanya mula sa likuran. Wala namang ibang yayakap sa kanya kundi si Garrett. He buried her face against her shoulder and inhaled her scent. She closed her eyes. How could she think of ways to be apart from him if he was this close? Promise me, we will never give up. Anito. Nagsimula na namang manikip ang dibdib ni Agatha. She closed her eyes and savored the moment. This moment would stay in her mind and in her heart forever. Napadilat siya nang bumitiw ito sa kanya at maraan siyang ipinihit paharap dito. She tried to look away but he cupped her face and captured her gaze. She was drowning in his eyes. Walang ibang masasalamin sa mga mata nito kundi sinseridad at determinasyon. Promise me we won't give up. We won't let fate overcome us. We will fight for our love no matter what. Mabubuhay kayo ng anak natin. That I promise you. Garrett, I'm gonna die.
No, don't say that. I will be damned if I'm going to let you die without doing anything. You will leave, and don't you ever say that you are gonna die. Tumigas ng bahagya ang anyo nito at muling napuno ng determinasyon. Garrett, muling dumaloy ang kanyang mga luha. We are going to talk to Dr. Estanislao tomorrow. We will take whatever chances we've got, gaano man kaliit yun. If she turns us down, then we're going to ask for a second opinion. We can have the best doctors in the country or even abroad. He was crying now. Higit pa marahil sa ginagawa niyang pag-iyak, she believed him. She had all the reasons in the world to give up, but his eyes told her a different story. His eyes gave her so much hope. Kung hindi lang sana sinabi ni Garrett na mahal siya nito, hindi sana magiging komplikado ang lahat. She would die peacefully and contentedly, pero ngayong alam na niya na mahal siya nito ay hindi niya maiwasang umasa. She wanted to live. She did not want to leave him and their child. She wanted to be with them. Just like what he told her, they would take whatever chances they've got. I love you, Garrett, and I will fight for our family no matter what. Hindi ko kayo iiwan ng anak natin. Nakangiti siya kahit tuloy-tuloy sa pagtulo ang mga luha niya. He brought her close to his chest. I love you too, and I am not letting go of you. Hope springs eternal. Now she believed in that. Hindi rin posible dati na mahalin siya ni Garrett, ngunit nagkatotoo iyon. Noon ay walang dahilan para lumaban siya, but it was a different story now. Magkasama nilang lalabanan at haharapin ang lahat. Mahigpit na magkahugpong ang mga kamay ni Agatha at Garrett. Papunta sila sa klinik ni Dr. Estanislao. Garrett kissed his wife's hand and held it tight. Ayaw niyang bitawan iyon kahit saglit. He had been such a jerk, but that was before. He would do everything within his power to save her. Last night surpassed everything. Wala pa siyang taong pinangakuan ng ganoon. Dito pa lang siya nangako. He was willing to give up everything for her and their child. Ilang saglit pa'y huminto na sila sa tapat ng ospital kung saan naroon ang klinik ni Dr. Estanislao. Ilang saglit pa nasa loob na sila ng klinik. He inhaled deeply. This is it. He gave his wife a reassuring look. Please have a seat, Mr. and Mrs. Clavel, ani Dr. Estanislao. Umupo sila sa visitor's chair pagkatapos makipagkamay sa doktor. They were still holding each other's hands tightly. So, what is your decision? Tanong ng doktor. We are keeping the baby. Mabilis sa sagot niya. As I have said before, the pregnancy would be too risky, Agatha. You might die of complications. Your heart might not take it. Huminga ng malalim ang doktor. Are you sure you want this? Inunahan siya ni Agatha sa pagsagot. Yes, we are willing to take even the slightest chance. Please, Dr. Estanislao, help us. Marahang tumango ang doktor. To tell you honestly, the chances of survival are very low. Only a miracle can change things as it is. Please, Dr. Estanislao, I will give everything. I'm willing to pay twice. No, thrice as much. Take all my money if you want. Damn it, just save my wife and my child. Pinukpok niya ang desk ng doktora. Garrett! Hinawakan ni Agatha ang kamay niya upang payapain siya. Nang tignan niya ito ay mabilis na humupa ang galit niya. I will help you. I will try my best. Wika ni Dr. Estanislao. I'll check up on you again. Maaring maliit lamang ang chances, pero siguradong panghahawakan pa rin ninyo iyon gaano man kaliit yun. Might as well hold on to whatever hope you've got. Your problem is not congenital heart disease, but congestive heart failure, ani Dr. Estanislao. What does that mean? Tanong ni Agatha habang mahigpit na nakahawak sa braso ni Garrett. Kung congenital ang disease mo, we need further tests done on you. We need to determine on what stage your sickness is in. Malamang nawala na talagang pag-asa. But I can see some hope if you got congestive heart failure. Agad ang pagbaha ng tuwa sa dibdib niya. Maging si Garrett ay nagliwanag sa labis sa katuwaan. Is there any medication I could take to cure this? Tanong nito. Any medication you take during pregnancy can affect your baby. Her heart sank. So, cannot we do anything about it? Mabining umiti ang doktora. However, I can suggest some medication with low dosage. I can't promise you that it would heal you completely, but at least this can help. What do you mean? Tanong ni Garrett. It's a good thing that you haven't had any attacks yet. We've got to be careful about this. Or should I say you've got to take good care of your wife, Mr. Clavel? I will give you pointers on how to avoid attacks. She paused for a while. Our chances of success are improving.
Marami kang dapat iwasan mga bagay, Agatha. Kung hindi ka pa rin magkakaroon ng mild attack hanggang sa bago ka manganak, maaring makaligtas kayo ng anak mo. But then again, I'm not giving you 100% assurance. We will take whatever chances we've got. Punong-puno ng pag-asa ang tinig at mukha ni Garrett. He kissed her hand and smiled at her. She smiled back at him. Marami pang sinabi ang doktor, mga payo tungkol sa kalagayan niya. Garrett was so serious about it. He even took down notes. There might still be a chance for them. Her heart was filled with hope at the thought. Another 2 months had passed, and Agatha was now 7 months pregnant with her baby. So far, everything was going according to plan. Napagpasya nila ni Garrett na wag muna ipaalam kahit kaninong kalagayan niya. Maging sa mga magulang nila, itinago rin nilang totoo. Malaki ang naitulong ng payo ni Dr. Estanislao. Tuloy-tuloy ang pag-inom niya ng mga medication at vitamins. Regular din ang pagbisita nila sa doktor. Hindi na siya nagpa-ultrasound upang alamin ang gender ng kanyang anak. They wanted it to be a surprise. Garrett went home early every day. He took good care of her. He was everything she could ask for. Mabilis at madalas ay nasa bahay ito at inaalagaan siya. He treated her like a princess and he was her prince. There were times when she couldn't avoid thinking about death. Despite everything they did, the fact still remained that she could die in 2 months' time. The hands of time were moving faster. Ayaw niyang lubusan siyang umasa. Ngunit kabaliktaran na nangyayari kapag nakatitig siya sa mga mata ni Garrett. She could actually hope for a better future with him around. His eyes gave her the promise of a better tomorrow and a bright future with him. She wanted to spend every day with him beside her. One day they went to the beach. It was a private beach resort in Laia which was owned by Garrett's parents. He brought her there one afternoon. 5:00 ng hapon, kaya hindi na mainit ang sikat ng araw. She lay on the blanket on the sand while her husband flew a kite. She did not know that flying a kite on the beach was even possible until now. Lumingon si Garrett sa kanya at kinawayan siya. She could see him smiling from a distance. She waved back at him. "Come here, baby. I will teach you how to fly a kite." He shouted so she could hear him. Umiling siya. "Ikaw na lang. Manonood na lang ako." She shouted back at him. "I love you, baby." She giggled involuntarily. "I love you too." She could never be happier. Ilang saglit pa'y nakita niya itong tumatakbo papalapit sa kanya. Na makalapit ito, kinintilan siya rito ng halik sa mga labi. "I'm hungry, babe. Let's eat." Yayapan ito sa kanya. "I will be the one to prepare our meal." Putol ni Garrett sa kanya sabay kindat. He earnestly prepared their food. Inilabas ito ang lahat ng laman ng picnic basket at mabilis ang inihain. Napapalakpak si Agatha sa dami ng mga pagkain. Everything looked yummy. Most of it were fruits and vegetables. "Babe, tataba ako nito." Kunwari reklamo niya. He laughed merrily. "Don't worry, babe. I'd still love you kahit maging kasinlapad ka pa na refrigerator." "Hoo! Bola!" Ang lakas ng tawa nito. "I am telling you the truth, baby." Dumukwang ito at hinilot ang noo niya upang alisin ang gatla roon. Napangiti siya. Nakakapang magsasalita ito'y dumampot siya ng kiyat-kiyat. Wala nang balat yun, kaya sinalpak niya yun ng buo sa bibig nito. Now it was her turn to laugh. She immediately gathered some grapes and put them all inside his mouth so he could not speak. In turn, he picked up the bowl of fruit salad and got a spoonful of it and did the same thing to her. Wala siya nagawa kundi ngayon ang sinubo nito. Hindi pa man niya halos nalulunok iyon ay muli na naman siyang sinubuan nito. Siguro isang bakol ang mukha niya dahil sa pagkalakas-lakas ng tawa nito. Muli siyang dumampot ng ubas at isinubo iyon dito. He did the same thing to her while laughing. Gusto niyang mainis at gumanti ulit, ngunit natawa na lamang siya. He reached for her and kissed her. Hindi na niya nagawang tumunugon dahil bigla siyang na-outbalance. They fell to the ground sideways. Nanatili lamang sila nakahiga at nakatagilid, looking into each other's eyes. He traced the contours of her face. "I wish we could stay like this forever." She held his face, her throat constricted with sudden emotion. Hindi naman pwedeng nandito lang tayo habang buhay. Papaano kung umulan? She tried to crack a joke. He smiled. "We will be together forever, Agatha Clavel. That I promise you." He kissed her hands. Right then and there, she felt like bursting into tears. She wanted to believe that they could be together forever. "Mahal kita, Garrett Clavel. Whatever happens, I will always love you." Bumangon ito at tumayo.
Inilahad ito ang kamay sa harap niya. She reached for it and as soon as she was on her feet, he hugged her. Walang mangyayari sa iyo, Agatha. Walang mangyayari sa inyo na anak natin. She wished that time would stand still. His arms promised her safe haven. The warmth he gave brought her the highest comfort she could ever wish for. Agatha was busy preparing dinner. Isang oras na lamang at darating ang mga magulang nila ni Garrett. She invited them over for dinner. Hindi alam ni Garrett ang ginawa niya. She wanted to surprise him. Tiyak na mauunang dumating ang mama at papa niya dahil sa karatig bayan lamang nakatira ang mga ito. Hindi gaya ng mga magulang ni Garrett. Isa pa ay namimiss na rin naman niya ang mga magulang niya. Halos ilang buwan na rin niyang hindi nakikita mga ito. She was almost 9 months pregnant with her baby. Ma'am Agatha, parang may malaking okasyon na. Puro na isang kasambahay na katulong nila, ni Yaya Martha sa paghanda. Oo nga ma'am, segunda ng isa. Darating sina mama at papa, pati sina mommy at daddy. Maiksing paliwanag ni Agatha habang nilalagay sa serving plate ang mga ulam. Akala ko po kasi. Akala mo ano? Curious na tanong niya. Akala ko po anniversary ninyo ni Sir. Tila nahihiyang sabi nito. Kayo talaga. Umira na naman yung pagkachismosa ninyo. Sawata ni Yaya Martha sa mga ito. Napaisip siya ng malalim. Tama, anniversary nga nila ni Garrett. Nakalimutan na rin niya yon dahil sa mga pangyayari nitong mga nakaraang buwan. Kung siya'y nakalimutan niya, malamang ganun din si Garrett. Bahagya siyang nalungkot sa isiping yun. Ngunit agad na binura niya iyon sa isip. Garrett loved her and that was enough for her. Minadali nila ang paghanda kaya naman bago mag-alas 7, natapos na nila lahat ang preparasyon. Eksaktong katatapos na nila makaramdam siya ng bahagyang pagkahilo. Tila kinakapos din siya ng hininga. She felt a sudden sense of terror. Mariin siyang napapikit sa upuan habang sapong dibdib niya. Agatha? Agad dinilohan siya ni Yaya Martha. Umiikot ang paningin niya. The last thing she saw was Garrett's arms coming around her before everything went black. Agatha's eyelids felt so heavy she couldn't open them immediately. She heard noises around her. Familiar voices. Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata. Ang nag-aalalang mukha ni Garrett ang una niyang nasilayan. He laced his fingers around hers. She could see tears in his eyes. Ang sumunod na nakita niya ay ang nag-aalalang mukha ng mga magulang nila. She automatically touched her tummy, then her eyes went to Garrett again. The baby is fine. Pagbibigay assurance ito na tila nabasa ang nasa isip niya. Nakahinga siya ng maluwag. Agatha anak, bakit hindi niyo sinabi? Tanong ng mama niya. Her mother's face was full of worry. Halata rin na galing to sa pag-iyak, ngayon ni tila maiiyak na naman ito. Tila pigil na naman ang kanyang ama ang emosyon nito. Although she could see anger in his eyes. Pag-aalala at panlulumo naman na mababakas sa mga mukha ng mga biyanan niya. Why didn't you tell us, son? Tanong ng father-in-law niya. Hindi nakaimik si Garrett. You should have told us earlier. We could have done something about it. Sabi ni Mommy Icy. You almost had an attack a while ago. You shouldn't have worn yourself out. Anang mama niya na napahagulhol na ng tuluyan. We thought you've been healed of that disease. Agad hinil ng papa niya ang kanyang mama. Sumubsob ang mama niya sa dibdib ng papa niya at doon na rin tuluyang napaluha ang papa niya. Did you do it on purpose, Garrett? Matalim ang boses sa tanong dito ng mommy nito. She could see hurt in Garrett's eyes and she was instantly hurt too. She could not afford to see him hurt, especially if he was not the only one to be blamed. It is my entire fault, she bravely said to everyone. I did not tell Garrett about the risk involved in my pregnancy. Hindi ko rin kaagad yun nalaman. He is not the one to be blamed. Nagdesisyon ako na hindi hinihingi ang opinion niya. Paliwanag ni Agatha. At kahit panalaman niya o nino man, hindi pa rin magbabago ang desisyon ko. Bubuhayin ko pa rin ang bata at mas pipiliin ko pa rin ang buhay niya kaysa sarili kong buhay. Kahit ano pa man ang mangyari, mahal ko ang batang to. I would risk my own life for his life. Malalim na ang gabi, ngunit hindi pa rin makatulog si Agatha. Tulad ng dati, pinagpalipas na nilang ng gabi roon ang mga magulang nila. Hindi na nila muling pinag-usapan ang tungkol sa nagkagayan niya. Nauunawaan na rin marahil ng mga ito kung anong nararamdaman niya. Garrett went downstairs to get her a glass of milk. She was sitting on the lazy boy na nakaharap sa veranda. Binuksan niya ang glass panel upang matanaw niya ang kalangitan. The skies were full of stars, and starry nights were supposed to be a beautiful sight that could soothe a gloomy feeling.
but they were of no use to her right now. She suddenly felt she was crying. Pinapahin niya yun ang maramdaman ng mga kamay ni Garrett sa balikat niya. She pulled him closer to her. Bahagya siyang umisal at pinapo ito sa tabi niya. Pinasandig naman siya nito sa dibdib nito. I have a good idea, babe. Anito kapagkuwan. What is it? Let us think of a name of our baby. She smiled. That's a good idea. Well, if it's a baby boy, I want to name it after you. He would be Garrett Clavel Jr. He laughed. Really? Okay then. If it's a girl, I will name it after you. I'm pretty sure she will be as beautiful as you are. She giggled at the thought. I'm sure if he is a boy, he will be a lot like you, and surely be more handsome than you. Well, I cannot argue with that. He grinned. And if she is a girl, she will probably be well pampered by you. She added. Lalaking mabuti ang anak natin. Natitiyak ko. I am sure you will raise him well. Siguradong bubusugin mo siya sa pagmamahal. Mamahalin mo siya ng gaya ng pagmamahal mo sa akin. She could feel him trembling. May naramdaman siyang pumatak sa kamay niya. She looked up to him and saw he was crying even as he smiled. You would always be around. We will nurture him together. We will see him grow up. We will take care of him together. She was crying now. Makikita natin siyang lumaki, and someday he will also meet someone who would love him as well. Mariingay nagganito ang kamay niya. Oh yeah, someone like you. And someone like you too. Dugtong niya. He kissed her forehead. Happy anniversary, baby. Maang nanapatingin si Agatha rito. You remember? Yes. May dinukot ito sa bulsa nito. It was a platinum ring. She was stunned. Simple lamang iyon at nagtatampo ka ng isang brilliant dito sa gitna. She fell in love with it instantly. Hinugod ito ang gold ring sa daliri niya at baliwalang inihagis iyon sa kung saan. Ipinilit nito roon ang hawak nitong singsing. I have mine too. Iniangat ito ang kaliwang kamay upang ipakita sa kanya ang kaparehang singsing. It's beautiful, sambit niya. I'm glad you like it. That other ring is not ours. I did not choose it, nor did you. This ring, on the other hand, I gave it to you as a sign of my undying love. Happy 4th anniversary, Garrett. He kissed her softly on the lips. It was full of emotion and love he had for her. We will grow old together. We will celebrate our 5th anniversary. 10th, 25th, 50th. We will see our child grow up, marry, and have kids. He will give us lots of grandchildren. Yes, natatawang sang-ayon ni Agatha. They were crying and laughing at the same time, kissing and hugging and listening to each other's heartbeat. Her heart swelled with love for this man. Her heart ached for him all the more. Hindi niya akalaing darating ang ganoong sandali. Whatever happens, even if my heart stops beating, it will not stop from loving you. Nakahiga sa stretcher si Agatha, tinutulak ng mga nurse. Garrett held her hand ever so tightly. She did not want to let go of his hand. Malakas siya kapag hawak na iyon. Garrett, don't let go of my hand. Nahihirapang pakiusap niya rito. I won't, baby. I won't. She saw fear and worry in his eyes. This was the moment of truth. There were only two options. She would either make it out alive or not. She wasn't ready to leave Garrett yet. I love you, Garrett. I love you too, he frantically said. Pagbukas ng operating room, agad na hinarang si Garrett ng isang nurse. Sorry sir, pero hanggang dito na lang po kayo. Hindi po kayo pwede sa loob. Nakita niyang panlulumos sa mukha nito hanggang sa unti-unting sumara ang pinto ng OR. She was going to give her baby by a cesarean section because of her heart condition. Naramdaman niya ang pagtusok ng karayom sa balat niya dahil sa pagturok ng anesthesia at pampatulog. Maya-maya pa'y unti-unti nang bumigat ang talukap ng mga mata niya hanggang sa tuloy na siyang mapapikit. Garrett's image was very clear in her mind. She could imagine his handsome face smiling at her. It gave her more than enough courage to survive this before she finally succumbed to a deep sleep. Garrett used all his might to stop himself from crying. He had to be strong for Agatha and their baby. He did not pray often or call to God. Actually, he really did not pray at all. But at that very moment, he couldn't really rely on anything or anyone but God. He felt something touching his back. It was her mother. Kasama nito ang kanyang ama at in-laws niya. Hindi na niya nakayanan pa ang nadaramang emosyon. Tila batang umiiyak siya sa mga bisig nito. Mommy, I cannot live without her.
I love her so much. Napahagulhol na siya sa sobrang takot at lungkot na nadarama. I won't be able to forgive myself if something happens to her. Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Shh! Nothing will happen to Agatha. She will be safe. Sila ng anak ninyo. They patiently and worriedly waited outside the OR. Pagkalipas sa ilang oras, sabay-sabay na napatayo sila nang lumabas doon si Dr. Estanislao. Siya ang unang lumapit dito. He swallowed the lump in his throat before he asked her about his wife and the child. Dr. Estanislao's answer almost made him faint. 6 months later, Garrett walked slowly, as if he were walking on clouds. He carried 2 bouquets of white roses. He was at the Ruby Memorial Park. Nasa bayan yun ng Ilihan, na ilang bayan ang pagitan sa Pagkilatan. He had traveled all the way from Pagkilatan to visit the graves of his loved ones. He felt a sudden sense of sadness as he got closer to the graves. Nang marating niya ang mga iyon, saglit na titigan niya ang 2 puntod. Kapag Juan, inilapag sa ibabaw niyo ang mga bouquet ng bulaklak na dala niya. Nag-alay muna siya ng munting panalangin bago siya sumalampak ng upo sa damuhan. Napansin niyang marami ng damong tumubo sa kaliwang puntod, kaya isa-isa niyang binunot ang mga iyon. When he was finished, he smiled and realized that he had done that for the first time. You know what? I should have been angry with both of you. Just because I can't, lalo na sa'yo. He faced the grave on the left. You see? Nagbubunot ako ng damo ngayon. Tiyak na buhay ka lang ay pagtatawanan mo ako. I know this is so unlike me. He laughed softly. This is all your fault, but I want to thank you just the same. When you died, a part of me died too. I loved you then, but now I'm finally setting you free. Huminga siya ng malalim. Nagbago ako mula nang mawala ka. Naging mas mabuting tao na ako ngayon. I have learned so many things. I've learned how to listen. I have learned how to care. I have learned how to worry, how to be sad, how to exist, and most of all, I have learned how to love truly with all that I have. Ngumiti siya. Thank you for being part of my life. At huwag kayong mag-alala. Napatawad ko na kayong dalawa. He smiled again. Goodbye to both of you. May mabining hanging humaplos sa kanyang mukha bago siya tuluyang tumalikod sa mga puntod ni na Geraldine at Uncle Alexander. Muli siyang napangiti. Habang naglalakad siya palabas sa sementeryo, umihip ang malamig na hangin na tila nagbabadya ng kaginhawaan. Tumingala siya sa kalangitan. The sky was so clear and blue. He had never seen the sky look as good as this. Maluwag na ang pakiramdam niya dahil sa ginawang pagpapatawad niya sa dating kasintahan at tiyuhin. There was only one reason for that. Everything he had and everything he was right now, he owed it to one person, the one who taught him everything about the word love. Finally, he could go on with his life. He could now be fully happy for the rest of his life. Binilisan na niya ang paglakad. Garrett! Dagling hinayin niya ng tingin ang tumawag sa kanya. He smiled broadly. Tinakbo na niya ang ilang nalalabing distansya sa pagitan nila. Agatha was smiling sweetly at him. Yes, she was alive. And so was their baby. Nalagpasan ng mga itong panganib ng anak ito. Totoong nagmimilagro ang Diyos. Kung may salita lamang nahihigit pa sa love, yun ang marahil ang naramdaman niya para dito. Eksaktong pagtapat niya rito, agad na sinaklit niya ito sa bewang at iniangat ito sa lupa. He wanted to hug her all the time. He wanted to be sure that this was not that part of a beautiful dream. He wanted to feel her to know that she was real, that she was really with him. Tumindi ito. Garrett, ano ka ba? Ibaba mo ako, nakakahiya. Baka may makakita pa sa atin. So what? They should be envious because I'm with the most beautiful woman in the world. Garrett? She giggled. She eventually stopped complaining. Instead, she buried her face on his neck. I love you, Garrett, she whispered. He grinned and shouted his answer. I love you, Agatha Clavel. I love you so much. He slowly released her and searched her face as if he was memorizing every inch of it. Then he slowly kissed her, a kiss that promised a happy life with him. They kissed passionately and thoroughly as if there was no tomorrow. He slowly ended the kiss and looked straight into her eyes. I love you. You are a godsend to me. I will never ever let you go. And I promise to protect you. You and our son are the most beautiful things that ever happened to me. Maemosyong pahayag niya. She tiptoed and kissed him. Speaking of our son, I'm sure he is enjoying his grandfather and grandmother's company. Tumango si Agatha bilang pagsang-ayon.
Kapag na inakbayan niya ito at inakay papunta sa may sasakyan nila. Nakasandig ang ulo nito sa dibdib niya habang naglalakad sila. Pagdating nila sa kotse nila, hinawakan niya ito sa mga kamay niya. I will give you everything you wish for. I am not God or a genie, but I will give what you want as long as it is within my power. Ani rito. Really? Yes. Do you have any wishes? She stared at him with a dreamy look in her eyes. Baby, what's your wish? He asked her again. Are you happy? She asked in return. I've never been happier in my life. She smiled. Then my wish just came true. Your happiness is the fulfillment of my wish. Wika nito. Then she pulled him close and kissed him. Tunay ngang makapangyarihan ng pag-ibig. Kahit anong tago mo sa nararamdaman mo, kung puso ng desisyon ay wala ka na magagawa kundi ang pakawalan at sundin ito. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay. Sana'y naibigan ninyo ang short love series natin. Magkita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating istorya.